Naka-live na ba tayo? Nire-live mo? Okay, sige. Sige. Go, taga-basa, go. Check, check. Sabihin mo na natin ang viewers. Sige, go, para walang dead air. Dapat tayong comment. Comment na kayo guys kung gusto nyo mag-shoutout dito. Depende na lang kung magkano bigay nila, bahala na sila. Basta ako magtatrabaho lang, bahala sila kung magkano gusto nila bayad sa akin. Hindi man ako makakarte sa bayad eh. Kaya, binigyan ka lang ng trabaho, gusto mo, bigyan ka pa sweldo. Yo. Okay, so anong oras nagsisimula ang trabaho ng pangangalakal at anong oras natatapos? Wala, 24/7 to. 24/7. Pero yung hanap buhay ko, ako, personal, supposed to be alas 6 na umaga hanggang alas 6 ng gabi. 12 oras. 12 oras. At anong magla-lunch ka naman nun? Magla-lunch ka? Meron syempre, may tanghalian. Ano? Libre nga tanghalian sa kanila eh. Bait eh. Libre tanghalian. Dati nung nako-construction ako, masayang-masaya na ako no kapag libre pagkain eh. May kasama yun, kanin ulam. Ha? Kanin ulam. Oo, kahapon adobo eh, sarap. Sila mismo nagluto. Meron tayong tanong kay Main Garage. Yeah. Sir, yayaman ka ba sa loob ng isang buwan? Oo. Alam mo, ito bigay ko na sa inyo sekreto ah. Yan. Yung pagyaman kasi, hindi naman kasi yan maraming pera. Hindi ganun. Hindi ganun. Bakit? Kasi may mga nakikita ka maraming pera, di ba? Katulad nila Zian Gaza. Ano nangyari? Yung mga drug dealer, maraming pera din naman yun. Yung mga negosyanteng milyon ng pera pero palugi. Di ba? Mayaman din naman yung mga yun eh. May pera din yung mga yun. Pero ang sikreto sa pagyaman, pag yung kinikita mo mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Yun ang sikreto. Mayaman ka na. Kasi kahit anong laki nga nung kinikita mo, kapag yung ginagastos mo mas malaki kaysa sa kinikita mo, wala pa rin. Kahit magkano pa ipon mo. Kahit magkano ipon mo, pag hindi ka kumikita, tapos tuloy-tuloy ka lang sa paggastos, mauubos mo pa rin yung ipon mo. So saan nagsisimula yung paggastos ng mas malaki kaysa sa kinikita nila? Nakikita mo na sa internet? Sa luho, Brad. Sa luho, innate na sa tao yun, needs versus wants. Puro wants yung nasusunod, hindi yung needs. Hindi yung needs. Innate na sa tao yun. Okay, go. Next question. Galing kay June Roy. Wish ko mapapabuhay nyo sir. Salamat sa inspiration. Ingat pa po kayo palagi. Good luck. Salamat. Okay. Kay Marquisa, you're the man bro. Ingat ka lagi dyan. Pa-shoutout. Ayan na, shoutout ka na. Kil Buenya from Bicol, Camarines Norte. Shoutout daw. Okay. Hello. Kay Dave Ler. Shoutout GSKP Maguindanao del Sur. Tigas na to ah. Mangiao. Shoutout from Laguna. Yun. Galing kay Ryan. Brother, saludo ko sa iyo. Watching from Ormoc City, Leyte. Grabe, dinaig mo pa yung mga mahangin na politician at influencer na puro salita. Kung sino pa yung tunay na mayaman, siya pa yung hindi nahihiya at nag-iinarte pag magpakababa. Tutularan kita. Saludo ko sa iyo. Eh, baka magkakaiba lang kasi kami talaga ng plataforma. Ako kasi gusto ko matuto taong bayan eh. Yung iba, gusto ko kumita lang ng pera. Depende lang talaga sa ano yan eh. Depende sa gustong mangyari sa buhay. Shoutout kay Zenil G, yung B2G, yung isang B2G. Ha? Yung kasama sa B2G podcast. Ayos ah. Shoutout kay Zenil G. Ang sexy mo. Uy, meron pa to oh. Ay oh. Naka-plastic pa eh. Tanong ni Regina, Idol, yan lang ba trabaho mo sa isang buwan dyan? Paano kaya yaman dyan? Panoorin nyo na lang. Kaya mo ate, hindi ko makita eh.
Ha? Di, okay lang. Ayos na ako rito. Kanina pa siya nagbibigay ng tubig eh. Okay naman. Okay. Go. Shoutout from Bolinao, Pangasinan. Lagi po ako nanonood. Kay Lot Cervera. Ito, may Kamusta kayo tanong dyan siya. sa Pangasinan? Bryce Gutierrez. Idol, ano masasabi mo sa tao ng walang sapat na ibubuhay, umaasa pa sa magulang, kukuha ng GFBF asawa, gano'n? Responsable yun. Huwag kang kukuha ng ganong klase lalaki. Responsable. Okay, next question. Ito, galing Japan. Galing kay Maria Cristina. Good morning, Pilipinas. Pa-shoutout from Japan. Galing niyo po, sir. Thank you. Okay, next. Doon tayo sa mga tanong. Kung may mga tanong. Mas masaya yun kapag may tanong. Sabi ni Main Garage, sir, itigil mo na sana ang bisyo mo para mabuhay ka pa ng matagal. Ito, isang buwan. Wala akong pambiling yosi. Pangkain nga lang. Hirap pa ako maglabas eh. Kasi syempre, mag-iipon ka muna. Unahin mo muna yung pampagamot mo sa ospital bago yung pampasakit. Tanong ni David, kung papipiliin ka, anong gusto mong buhay? Mayaman o mahirap? Syempre mayaman. Pabira ka naman, hindi man tinatanong ba yun? Tinatanong ba yun? Parang ano yan eh. Yung ano mas pipili mong buhay? Yung sobrang daming pera o yung kulang na kulang sa pera? Diba? Pagka ginanon mo konteksto, tignan mo, maiiba ngayon ang sagot mo. Mawawala yung ngayon yung kahipokratuhan sa'yo. Ano gusto mo? Yung sobrang daming pera o yung kulang na kulang sa pera? Keep safe loads. Pa-shoutout naman Batang Tent Kangkalu. Yan, mga tiga-Caloocan. Yeah, go. Nung nagsimula po kayo, nagsimula na din bossing. Lumaki ang kita ko. Sabi ni Inanre de Castro. Hindi mo, diba nakakatulong nga eh, oh. Simple yung mindset lang mindset, matutulong na kapirasong mindset ang Pilipinas, no? Yung mindset na alam mong makakapagpausad, hindi yung mga mindset na tangina yung pan-tuition fee mo, ipang-business mo na lang. Yung mga ganyang klase ng mindset ng sugapa sa pera yan eh. Sarili lang kasi nila nasa isip nila eh. Hindi nila iniisip yung dami ng gagawin nila out of school youth. Siyempre, di ba, masira yung buhay ng kapwa-tao nila, di naman nila problema yun eh, ha? Ano? Pangalan mo. Oo, mamaya, bigay ko na lang sa'yo kapag nandyan na yung cellphone. Kahit sabihin ko sa'yo, di mo rin mahanap yun eh. Pagka may cellphone ka na, okay, sabihin mo sa akin. Type ko na lang, okay, go. Sabi ni Elsa, paano kung anak tatlo, lahat nag-aaral college at high school, pero minimum ang sahod ng asawa? Paano yun magkakasya? Ha? Minimum sahod ng asawa? Anak niya daw tatlo nag-aaral high school at college, pero yung asawa niya, minimum lang yung sinasahod. Ba't naganap kayo ng tatlo? Wala kayo ngayon choice, ipitin nyo ngayon budget nyo, damihan nyo na lang yung hanap buhay nyo para tumami rin kita nyo. Wala na may ibang choice eh, yun lang talaga eh, di ba? Pero in the first place, hindi ka dapat maganak ng sobrang dami pag alam mong ikaw mismo, hirap ka pang pakainin yung sarili mo. Basic principles of life yun, ikaw nga nahihirapan ka pang pakainin yung sarili mo, tapos magdadagdag ka pa ng pakainin. Okay, go. Isa kay Nashki. Idol, ang lupit mo talaga, astig pa. Paa sa lupa. Okay, next question. Yeah. Yan. Pinagdaanan ko rin, boss, yung mag-construction at maging factory worker. Sakripisyo, disiplina at ipagpasalamat sa Diyos ang biyaya na natatanggap. Tama ba, boss? Keep hydrated and be safe. Galing. Sige, next question. Questions tayo, go. Ilang viewers? Meron tayong 463 ngayon. 463. Okay, good. Sige. Puro shoutout tayo. Wala tayong tanong ngayon. Wait lang. Magtanong kayo, everyone. Oh, go. Ano nangyari? Dead air. Mababawasan yung mga nanonood kapag may dead air. Galing Gusto mo kay sumikat, Emma. diba? Saludo ako sa iyo, sir. Hindi dapat magkakaroon ng dead air. Pag halimbawa, walang tanong, tapos kailangan mo ng tanong, o di sabihin mo, magtanong kayo, dali. Sulitin nyo to, gano'n. Yan, Gusto mo magtanong kayo, sumikat, guys. diba? Magtanong kayo. Pwede dead air.
magsasagot tayo ng tanong. Galing kay Asi Avaricio. Yeah. Parang sa kasabihan lang yan, idol. Habang maigsi ang kumot, magtiis Matutong na nakabaluktot. mamaluktot. Oh. Basic yun. Basic principles of life. Pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Yung iba, ginagawa, ini-stretch yung kumot hanggang mapunit. Shoutout kay Enes, galing ng Cebu. Magtanong pa kayo kung meron kayong mga tanong. Ayan, good. Natututo ka na, ha? Thank you. Yeah. Salamat. Galing kay Monique Conado, watching from Malaysia. May mga tiga Malaysia. Global na pala yung mga nanonood dito. Oo, sabi ko nga sa'yo eh. O, gusto mo ng ganyang mga fans? Dapat wala kang dead air. Galing kay Roland Jr., watching from Leyte, Lods. May tanong pa kayo, mga... Importante, Ito, may tanong sensible tayo. ka. Galing kay Royland Laude. Ano? Idol, posible ba na maging extrovert yung taong introvert? Ang hirap kasi mabuhay sa panahon ngayon ng taong introvert. Alam mo, yung extrovert, introvert na yan, sa mas madalas sa pagkakataon, hindi ka lang talaga sanay nakikipag-usap sa mga tao. Sanayin mo kasi yung sarili mo makipag-usap sa mga tao. Ganun lang kasimple konsepto. Sasanayin mo sarili mo makipag-usap sa mga tao. Tapos eventually, pag nakuha mo na yung art ng pakikipag-usap sa mga tao, nakabisado mo na, nasaksak mo na sa sistema mo, edi extrovert ka na. Ako rin naman dati, mahihain ako. Sobrang mahihain ko nung bata ako eh. Kakasalita, debate. Unti-unti, natutunan ko rin kung paano makipag-usap sa mga tao ng impromptu. O ngayon, pag tinatanong ako ng mga tao, impromptu mga sagot ko. Okay, go. Dapat ba maglatag ng plano sa social media? Galing kay JNT. JNT. Dapat maglatag ng plano. Hindi ko maintindihan kung ano konteksto nun eh. Kasi ako, diretsahan ha, may mga ginagawa ko social media, wala namang plano eh. May mga ginagawa na ako sa social media, nakaplano. So hindi ko maintindihan kung ano yung konteksto nun. Ano dahilan bakit paplanuhin mo social media. Okay, next question muna. Go. Galing kay H. Pilar. Idol, tanong ko po, paano ba maiwasan magastos ang pera dahil nakahawak ako ng sakto, kaso ilang araw waldas na? Tigilan mo kasi, nangangate palad mo eh, di ba? Nakakita ka ng pera, makate palad mo, gusto mo agad maghanap kung ano gagastusin. Diba? Ano ba pwede natin gastusin dyan? Matuto ka magtipid. Yung tinatanong mo sa akin, parang ang dating, paano po ba huminga? Kasi hindi ako makahinga. Matuto kang magtipid, matuto kang huminga. Diba? Hanapin mo kung ano dahilan, bakit gastos ka ng gastos. Baka kakayolo-yolo mo, gastos ka ng gastos. Diba? Ito. Baka kakahiling my inner child ka, nagsasuffer yung future self mo. Yo. Healing my inner child ka pa. Ito, galing kay Elsa Concepcion. Idol, nasasabi mo lang yan na mag-ipon kasi wala ka pa anak at asawa. Solo mo pa lang, kaya kayang-kaya mo pa sarili mo. Kaya ako nga sinasabing mag-ipon kayo para pag nagkaanak ka, nagkaasawa ka, marunong ka pa rin mag-ipon eh. At yung mong katangahan yan. Pag hindi ka pa marunong mag-ipon, wag ka muna mag-anak, wag ka muna mag-asawa, tanga. Simple, di ba? Next question. Hindi ka pa nga marunong mag-ipon eh, di ba? Sabi, paano naman kaya nakapag-asawa, nakapag-anak? Wala, pag-aralan yun na lang. Pero mas mahirap na mag-aral ng pag-iipon kapag may asawa at may anak ka na. Mas madali yan kapag ka solo ka. Kasi tapos yung disiplinang makukuha mo habang solo ka, kaya mong i-apply sa panahon ng pagpapamilya. Para bang sinabi, kaya mo lang nasasabi yan kasi hindi ka pa tumatalon sa bangin. Kaya sinasabi mo hindi masakit. Malamang, kaya ako nga nasabing hindi masakit kasi nakita ko na yung itsura ng mga tumalon sa bangin eh. Matuto ka na. Nakita mo na nga. Nakita ko na nga kung ano nangyari, 'di ba? Nakita ko itsura na hirap sila sa buhay. Gagayahin ko pa ba naman 'yun? Ano ba gusto mo? Tumalon ako sa buhay pag-aasawa ng nang hindi ako marunong mag-ipon. Tapos sasabihin ko, kaya hindi ko nasasabi yan kasi bla bla walang anak. Okay, next question. Next question. Galing kay Christine. Idol, paano makakaiwas sa pagsusugal? Gumawa ka ng hobby mo na hindi magastos. Magganchilyo ka, ganun. Kasi technically hobby yan eh. Yung hobby niya, nagiging addiction yan later part. Bumili ka na ng libro, ganun. Boring nga lang yun, hindi kasing exciting yun na pagsusugal. Pero ako personal, itong ginagawa ko social media para makaiwas ako sa pagsusugal,
Ito mismo ginagawa ko sa social media, yung ginagawa ko. Exciting din ito. Sumasagot ka sa mga tanong ng mga tao, tapos hindi mo alam kung ano itatanong sa'yo ng mga tao. Minsan may mga chamba, curveball, iniipit ka lang dun sa mga tanong nila para baka sakaling mabash ka nila in the future. Diba? Ito, exciting din tong ginagawa ko. O, tingnan mo, hindi ako nagsusugal. Well, hindi na ako nagsusugal. Kasi wala na ako oras eh. Yung sobrang oras ko, dito ko naniniyalaan pagsagot ng mga tanong ninyo. Okay, next question. Sabi ni LJ Mabanta, bawal mag-cellphone idol habang nag-work. Joke lang, Lods. Hindi naman ako yung nagsa-cellphone eh. Hindi siya Nakalive, nag-cellphone. Nakalapag lang yun dyan. Hindi ako yung nagsa-cellphone. Ang nagsa-cellphone dito itong isa. Eh, hindi naman ito nagtatrabaho eh. Technically, papunta lang ito dito. Nakikitambay sa akin eh. Yan. Okay, may tanong si Nino Norombaba. Idol, pa-advise naman po kaming mga working student, pampalakas lang. Anong ma-advise mo sa mga working student? Tapusin mo yung pag-aaral mo. Working student, tapusin nyo yung pag-aaral nyo. Kasi mas madaling humanap ng trabaho kapag katapos ka ng pinag-aralan. Mas madali ring ma-promote kapag katapos ka ng pinag-aralan. Kung kailangan mo magtrabaho, edi pagsabayin mo. Ganun kasimple. Pero tapusin mo kasi natatapos naman yan. Pagkatapos mo ng kolehiyo, pwede ka nang hindi tumuloy ng master also, ng doctorate eh, diba? O di at least mahalaga, tapos ka ng kolehiyo. Ang dali ngayon sa'yo matanggap sa trabaho. Pwede ka magpalipat-lipat ng trabaho pag hindi mo gusto yung mga trabaho ina-applyan mo. Okay, next question. Tanong ni Mike Sido, ano naman masasabi mo sa mga networking business, idol? Nakaramihan ito ginagawa ngayon. Eh, karamihan ng mga networking, paluloko ng kapwa eh. Ingat lang kayo sa networking. Alam mo, halos lahat naman ng mga networking, diretsahan na, karamihan ng mga networking, rehistrado sa gobyerno. So pag tinanong ko, legal sila, legal. Pero yung ginagawa nila sa loob ng mga networking, yun ang questionable I will say eh. Hindi naman automatic na dahil rehistrado yung negosyo sa gobyerno, okay na agad, diba? Tignan mo, katulad ng ginagawa ng isa, rehistrado yung negosyo niya, networking niya, rehistrado. Pero sinasabi niya sa mga tao, yung pang tuition fee, ipang business na lang daw. Yan ba, makakabuti yan? O gagawa ka ng maraming out of school youth sa ginagawa mo, diba? Tama. Sabi naman ng ni Mutya, maraming butthurt ayaw tumanggap ng sermon. Hindi naman ako naninermon, nagtatanong lang kayo sa akin, sumasagot lang ako eh. Ma-offend talaga yung mga tao kapag sumagot ka ng diretso sa mga tanong. Okay, next question, go. Yan. Sabi ni Marites Dasal, sanay makakita... Ang ganda naman ang pangalan mo, Marites. Sanay makikita ng mga kabataan na tularang kanila, idol. Sana daw makita ng mga kabataan itong ginagawa mo. Eventually makikita rin naman nila yan. Kasi nasa internet tayo eh. Okay, go. Ano tayong tanong galing kay Cassandra? Ano namang masasabi mo po sa aming mga guard para umasenso sa buhay? Kasi tingin ko ay mukhang walang asenso po, idol. Salamat. Yung oras na, pagka-gwardiya ka talaga sa mas madalas sa pagkakataon, mahirap umangat dyan eh. Kasi yung mga nasa iba-ibabaw, masyadong stagnant na klase ng hanap buhay. Paano stagnant? Tingnan mo, ang haba-haba ng oras, tapos nakatanghod ka lang. Minsan paikot-ikot ka, swerte na kung may makakausap ka. Pero imagine mo yung machamba ka pa sa gabi. Tapos kayo-kayo lang ding mga gwardiya yung nandun. O worse, ikaw lang mag-isa yung gwardiya. Diba? Stagnant na trabaho yan eh. So ano ibig sabihin? Kung mo stagnant na trabaho, yung pag may na-promote dyan, nananatili na yun sa posisyon ng mahabang panahon. So kung ako makakapag-suggest, gwardiya ka ngayon, ang suggestion ko, dun sa panahon na wala kang ginagawa, mag-aaral ka. Basa-basa ka ng libro. Sabihin bawal yun, di ba nakakapag-cellphone ka rin naman sa oras ng trabaho eh. Para makalipat ka. Oo, pwede kang lumipat, pwede kang umangat, pwede kang, alam mo yun, parehas lang na hanap buhay, pwede kang maging personal bodyguard, mas malaki-laki sweldo ron. So diba? Parang nasa maling vehicle siya. Hindi naman sa maling vehicle, pero kung gusto mong lumipat from one vehicle to another, kasi hindi naman automatic na, alam mo yun, hindi naman automatic na dahil nasa isang sitwasyon ka ng buhay, mali ka agad yung sitwasyon eh. Diba? Hindi ganun. Hindi yan matter of right and wrong. Tama yung naghahanap buhay ka bilang security guard. Walang mali ron, walang masama ron. Pero ano naman ang masama kung mag-a-aspire ka pa ng higit pa kaysa dun. Yeah. Diba? As long as tinatrabaho mo, wala namang problema eh. As long as tinatrabaho mo, walang problema. Ang masama, yung nag-a-aspire ka ng higit kaysa doon, ninakawan mo yung sarili mong binabantayan. Bantay sa lakay ang labas mo ngayon. Okay, go next question. May offer si Lourdes Rabago. Shoutout po. Massage kita ng free after mo sa vlog mo na yan. Mabisa yun, massage kita ng free. Yan. Ito, medyo mahaba yung message niya. Kung totoo yan, o di good. Kung hindi totoo, edi smile. Galing kay Maru.
dapat ba talaga tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa? Nagkita na tayo ng isang beses sa Quirino Top. Uy, nagkita na daw kayo. Oo, katambay ako doon dati. Pagkatapos ng hanap buhay, doon ako tumatambay. So ayun, dapat bang mag-ipon? Mas maigi nang mag-ipon ka kaysa hindi ka mag-ipon. Kasi isipin mo yung konsepto na, o sige, dapat ba mag-ipon kayamanan sa lupa? Paano pag nagkasakit ka? Mapapadali ang pagpunta mo sa langit niyan. Wala kang pampagamot. Eto, galing kay Joshua Acha. Boss, magbigay ka naman ng inspirational words sa mga students na nagsusumikap para may magandang kinabukasan. Ulitin ko lang ulit yung sinabi ko kanina, mas madaling humanap ng trabaho. Ako kasi practical ako eh. Hindi na inspiration pa, hindi na. Practical lang tayo. Mas madaling humanap ng trabaho pag tapos ka. Mas madaling ma-promote sa trabaho kapag katapos ka. So simple lang ang konsepto, di ba? Kung gusto mong mabilis matanggap sa trabaho, ayaw mong mahirapan sa pag-apply sa trabaho, tapos mo yung pag-aaral mo. Ako practical lang ako, hindi ako parang motivation. Hindi, shit, kalokohan sa akin yun. Simple lang sa akin ang konsepto. Kung ano yung pinaka-practical, dun ako. Ano ang naman practical, masasabi mo? magkaroon ka ng trabaho. Kung gusto mo mabilis magkatrabaho, mag-aaral ka. Simple. Okay, go. Ano naman masasabi mo sa mga estudyanteng undecided sa mga kurso nila? Alam mo, normal yun kasi ako rin mismo undecided sa course ko eh. Ang course ko nun, engineering eh. Kaya hindi ko natapos eh. Kasi syempre, isa yun namatay yung matanda. Isa rin man yung hindi ko gusto yung course ko. Pero sa akin, dapat bata ka pa, high school ka pa, inaalam mo na kung ano gusto mong maging. Kaya nga tignan mo, mga bata tinatanong kung ano gusto nilang maging, diba? Kung di mo alam kung gusto mong maging, kung ano gusto mong maging, abay, mag-research ka. Tignan mo kung ano kiklik sa buhay mo. Kung gusto mong maging psychiatrist, diba? Sumagot sa tanong ng mga tao na pang mga personal na buhay nila, o yun, pwede ka mag-psychiatrist, psychologist, diba? Kung gusto mo namang gumamot ng mga mega ramdaman, pwede ka mag-doktor. Ang daming pwedeng maging eh, di ba? Sa madalas sa pagkakataon, nagkakaproblema lang kasi nahihirati ang kabataan sa distraction. ML, COD, di ba? So, di kaka-ML mo, kaka-COD mo, sa madalas sa pagkakataon, hindi mo na napapaghandaan, tapos hindi mo na rin naiisip kung ano ba gusto mong maging. Yeah. Dapat, kung ano gusto mong maging, yung kurso na kukunin mo, may kinalaman dun. Pag walang kinalaman doon, lulukoy mo lang sarili mo eh. Bakit? Kasi mag-aaral ka ng kurso na hindi mo naman gusto, tapos magtatrabaho ka ng trabaho hindi mo gusto, or worse, nag-aaral ka ng kurso hindi mo gusto, tapos dahil hindi mo nga gusto yung kurso na yun, mag-a-apply ka ngayon sa trabaho hindi mo gusto na walang kinalaman doon sa kursong natapos mo. Meron tayong related na tanong dyan. Boss, ano naman nakikita mong future na meron ng Pilipinas kung lulong yung mga kabataan natin sa pag-games? Kaya nga ako, tingnan mo yung ginagawa ko, 'di ba? Para maiiwas yung mga kabataan sa ganun. Eto ngayon, sumasagot ako sa mga tanong. Ano nakikita kong future? Kinakabahan ako. May Pilipinas pa ba sa susunod na 2 o 3 henerasyon? Yun ang totoo. So, may magandang tanong tayo galing kay RM Nukum. Mayaman pero hindi ka masaya or sakto lang pero nakakaraos pero masaya? Ako doon ako sa sakto lang. Sakto lang pero masaya. Oo, kasi marami akong kilalang mayamang miserable buhay nila. Kaya nga nagsisilapit sila sa iba pang mayaman eh. Na baka sakali kasi na nandun yung reason for their living. Yung alam mo yun, meron kasing mga tao na talagang purely pera lang talaga meron sa kanila eh. Mga drug dealers, diba? Gambling lords. Mga pera lang ang meron sa kanila eh. Tapos kapag wala silang mapagyabangan ng pera nila, depress ang labas nila. O pag sawa na silang magyabang ng mga perang meron sila, depress ang labas nila. Deep down, pag sila lang mag-isa, ako putang ina, 2-3 bote ng beer, brother. 2-3 bote ng beer, lalabas lahat ng baho niyang mga yan. Lahat ng sama ng loob nila sa buhay, lahat ng depression nila lalabas. 2-3 bote lang ng alak, kausapin mo mayaman, magkakaintindihan kayo. Tapos tanong mo siya kung gusto niya ba talaga yung buhay na meron siya. Yung iba sa kanila, oo. Pero marami sa kanila, hindi rin. Pera lang ang marami sa kanila. Karamihan, pero hindi lahat. At the end of the day, masaya, mas masarap pa rin maging masaya. Kumbaga. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. So regardless kung marami kang pera, bagbag ang diwa mo, tuyo ang buto mo. May mga kilala nga akong mga mayayaman, nagpakamatay eh. Ito naman, may tanong tayo galing kay Sir Kent. Boss Chester, ito ang tanong ko sana. Anong pwedeng gawing motivation ko sa work? Kasi single ako, walang pamilya, walang jowa. Para kasing nagtatrabaho lang para mabuhay eh. May goal naman ako, kaso ang hirap umusad dito sa Pilipinas.
nag-iipon ka ba? Curious ako dun. Kasi wala kang jowa, wala kang asawa, wala ka ring anak. Tapos tatanong mo sa akin kung ang hirap umusad. Nag-iipon ka ba? Alam mo, yan yung panahon na wala kang jowa, wala kang anak, wala kang obligasyon. Yan yung panahon na dapat ka talaga mag-ipon ng gusto eh. Kasi kailangan mong makuha muna yung disiplina ng pag-iipon bago ka kumuha ng asawa. Ngayon tatanungin mo, bakit yung iba bla bla? Talaga ba? So, ibig sabihin wala nang karapatang hindi ganoon, hindi walang karapatang mag-asawa. Pero ibig sabihin, mas madaling kunin yung disiplina pagdating sa pera kapag ka single ka pa, na maia-apply mo ng hustong-husto, magagasgas mo ng hustong-husto pagka may pamilya ka na. And actually sir, pwede nga mag-comment dito eh. Parang during this time na single ka pa, pwede mong i-level up ng i-level up yung sarili mo to the point na kapag ready ka na talaga mag-asawa, ikaw na yung prize. Kumbaga, ready ka na mag-anak, may pamumuhay ka na sa anak mo, hindi na magugutom yan. Basta nakapag-level up ka na. Isa pa, hanapin mo rin kung ano purpose mo sa buhay. Kasi may mga iba rito sa mundo, diretsahan na, dami lang pera pero lilisaw-lisaw dito, sila mismo nagwa-wonder kung ano ginagawa nila rito eh. Yung nakalimutan ko ng specific term dun eh. Yung may problema sa existence nila, existential crisis. Ayun. Existential crisis. Mararanasan mo yun kapag marami ka ng pera, tapos sobrang dami mong pera, di mo na alam kung ano ginagawa mo sa buhay mo. Perfect. Existential crisis na problema mo, hindi na midlife crisis yun. Masasabi mo bang kanya-kanyang journey yan, kumbaga, para mahanap mo yung purpose Oo, mo? syempre, kanya-kanyang journey yun. Tingnan mo, tulad sa akin, di ba? Ito yung gusto ko eh. Gusto ko makatulong sa mga kapwa-tao ko. O di wala ako existential crisis, hindi ako namang problema. Diba? Hindi ko iniisip, ano ba ginagawa ko rito sa putang inang mundo na to? Wala akong ganung problema. Meron tayong tanong galing kay Jerome Balolot. Idol, anong pinaka-recommend mong libro para ma-obtain namin ang ganyang klase ng kaalaman? Hindi mo makukuha sa isang libro lang yan. This is years and years of learning. Sobrang daming librong nabasa ko sa sobrang habang panahon. Hindi mo makukuha yan sa isang pirasong libro lang. Hindi ganun. Lahat ng libro interest mo, alamin mo. Kung ano yung mga pinaka gusto mong topic, yun muna unahin mo. Yun. Yan ang suggestion ko. Tapos sunod-sunod na yun mula dun. Okay, go. Isang nag-comment, sabi niya, tiis now, ginahawa later. Tama ba yun, Lods? Totoo. Tingnan mo yung ginagawa ko ngayon. Kung di ba naman tiis ito, diba? Tingnan mo, paglipas ng isang buwan, maintindihan mo kung ano ibig sabihin. Abang lang kayo. Abang lang kayo. Ngayon nagkakalkal ako ng basura. Ngayon umahawak ako ng tae rito. Pero abangan ninyo paglipas sa isang buwan kung sino ang magiging si Chester. Yun ang maganda. Diba? Abangan nyo na lang. Abangan nyo, guys. Ako, suggestion ko, sumabay na rin kayo. Kesa mag-abang ka lang, sumabay ka na rin. Habang nanonood kayo, gawin nyo to. Trumabaho ka ng trumabaho. Sipagan mo. Okay, go. Meron tayong tanong galing kay Leo Calderon. Ano namang masasabi nyo sa West Philippine Sea? Tama bang bitawan na lang ito para di na... Yun nga sinasabi ko. Kaya nga ako lumalabas sa social media. Isa rin sa mga dahilan ng pagmamalasakit ko. Kasi hindi ko sigurado kung may Pilipinas pa ba paglipas ng 2 o 3 sali ng lahi. Diba? Ito, ngayon ko lang sasabihin, diretsahan. Hindi ko sigurado kung may Pilipinas pa paglipas ng 2 o 3 sali ng lahi. Gusto ko tong bansa na to. Ang saya-saya rito eh. Diba? Nakita mo na ba China kung gaano sila kalupit sa mga nila, sa mga citizen nila? Gusto mo ba yung ganun? Ang sarap-sarap ng ang sarap-sarap ng buhay natin dito sa Pilipinas eh. Tapos ilalapat dito yung mga batas ng China, 'di ba? Kaya nga kinakabahan ako. Yung tatanong mo sa akin tungkol sa West Philippine Sea, hindi, it's far bigger than just West Philippine Sea. It's far bigger than just West Philippine Sea. I-check niyo yung balita kasi, i-check niyo yung balita kung ano nangyayari. Diba? Kaya nagre-raid ngayon ng mga pogo. Check mo, alamin mo dahilan bakit nagre-raid ngayon ng mga pogo. Alamin mo rin ang dahilan kung bakit maraming pogo nakadikit sa tabi ng military bases natin. Alamin mo rin ang dahilan kung bakit ang dami-daming mga bagong Chinese na pumapasok dito sa Pilipinas. Libo-libong mga Chinese yung pumapasok sa atin sa Pilipinas, nag-aaral sa mga institusyon natin, gumagraduate sa mga institusyon natin. Yung iba sa kanila nagbabayad na lang para makagraduate. Diba? Magtaka ka na. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga pinapatikas ko mga kabataan baka sakali, 'di ba? After 2 to 3 generations, sana may Pilipinas pa rin. Pero kung wala ng Pilipinas, at least pag lumitaw yung mga videos ko, maalala ng mga tao.
Tama. May nagmalasakit. Meron tayong isang concerned citizen. May tanong lang po ako, Lods. Nag-breakfast ka na ba? Pinapag-agahan nila ako dito, kape, at saka mabait naman sila eh. Kahit sinong pumapasok dun sa loob ng bahay, ino-opera nilang kape. So kape at saka pandesal. Nag-agahan ako kape at saka pandesal. Happy ako dun sa inagahan ko, tapos konting kwentuhan bago magsimula ang hanap buhay. Eto, sabi ni May Ungad, Idol, dapat sumali ka na sa Pinoy Big Brother para maging artista ka na din. Hindi Kasi ako sayang ang interesado gwapo mo. mag-artista. Kung magkaroon man ng offer, o di good. Pero kung walang offer, hindi na ako para, alam mo yun, mag-chase ng dream na maging artista pa. Influencer na ako eh. There will come a time, mga influencers magiging mas matataas kesa sa mga artista yan. At wala na masyado nanonood ng TV ngayon eh. Oo, kasi nga, napapalitan na nga kasi ng Netflix. Napapalitan na ng mga internet. Napapalitan na ng cellphone. Yung dating radyo, yung dating TV, yung dating dyaryo, yung dating billboard, ngayon cellphone na. Sige, go, next question. Yan, galing kay Starla. Boss, ano masasabi mo sa mga corrupt na nakaupo sa ating gobyerno? Alam mo, simple lang naman yan eh, diba? Corrupt na nakaupo sa gobyerno, sino ba nagboto dyan? Tanong mo yung mga bumoto kung bakit nila binoto yan. Diba? You're asking the wrong question. Wala eh, kaya nakakapamarali ang mga putang inang yan nandyan sa ibabaw eh. Kasi may mga putang ina rin na bumoboto sa mga putang inang yan. Diba? Nagpapadala Kaya sa tignan mo Bombay. ano nangyayari sa atin, nakakaputang ina. Ganun lang naman yun eh. Ito, may tanong tayo galing kay Dave Ler. Paano ididisiplina ang sarili at maging consistent sa long-term goal? Unahin mo muna yung long-term goal mo kung ano ba gusto mo marating. Kasi disiplina tapos wala ka namang goal, self-torture ang tawag dyan. Pag wala kang goal sa disiplina mo, self-torture ang tawag dyan. Tinotorture mo lang yung sarili mo pero wala ka namang gusto marating. Yan disiplina, mahirap yan. Mahirap, ulitin ko, mahirap ang disiplina. Bakit mahirap ang disiplina? Kasi self-limiting yan eh. Ikaw mismo sa sarili mo, lilimitahan mo yung sarili mo para meron kang marating. Yun yung disiplina. So ano ibig sabihin? Kung gusto mong may marating, kung gusto mong magkaroon ng disiplina, unahin mo muna yung gusto mong marating. Ayos ba tayo dyan? Dito, pasok ka na dito. Next question. Meron ka bang na-observe ano yung pinaka-diferensya ng mga kabataan ngayon kumpara sa kabataan noon, noong mga panahon mo? Noong mga panahon ko, nag-e-enjoy kami sa kalsada. Ngayon yung mga bata, tuyo ang utak kaka-cellphone. Noong mga panahon ko, marunong kaming makisama. Kasi pag hindi kami marunong makisama, repercussions andyan. Napapalo kami o nagugulpi kami. Ngayon, hindi ka marunong makisama, yun na yung bagong norm. Sarili mo lang importante sa'yo. Tapos ang taas ang tingin sa sarili, walang laman na resume. Yun ang normal sa mga kabataan ngayon. Ang taas ang tingin sa sarili walang laman na resume. Dapat gusto nila puro papasok lang sa kanila lahat ng ganansya, pero ayaw nilang magbigay ng kahit ano. Alam mo, excited na nga ako dun sa panahon na yung mga putang inang mga Gen Z, sila na mamamahala sa kapwa Gen Z nila. Tignan natin kung may mangyari. Okay, go. So, meron tayo kay Ronald Javier to. Ayaw kayo magbubuhan, mga hayop kayo. Sige. Vlogger ka din po ba, tigabasa, o sinadya mo makapunta dyan para magbasa at mapansin ka namin? Sinatanong niya ako. Ikaw ang sasagot niyan. Ikaw sasagot niyan. Naging guest namin si Sir Chichester. Manood kayo ng B2G podcast namin. Naging maganda yung interview. Madami kayong matututunan doon. Pinag-usapan namin, diskarte. Lalo ka na kung lalaki ka, gusto mo umangat sa buhay, diniscuss namin yon. Process nun, okay? Magtanong pa kayo at magsasagot kami ngayon dito. Okay? Next, meron tayong tanong dito. Meron tayong komento galing kay Nel Dano. Pumapasok nga ng military iba para madisiplina nila sarili nila. Okay yung military, good shit yun. Pero kung hindi mo rin lang naman gustong maging militar, mas maigi nang kunin mo yung disiplina galing dun sa kung ano man ang gusto mong marating sa buhay mo. Diba? Next. Ganon yun. Kung hindi mo gustong maging militar, kunin mo yung disiplina galing dun sa kung ano man ang gusto mo marating sa buhay mo. Gusto mo maging negosyante, kailangan gumigising ka ng maaga kasi kailangan mong pagsilbihan yung mga tao mo. O gumising ka ngayon ng maaga kasi gusto mo maging negosyante. Pero hindi mo, gusto mo maging negosyante pero yung negosyo nagre-require sa'yo na dapat panggabi buong magdamag gising ka, dapat marunong ka magpuyat. Kailangan mong baliktarin yung oras mo.
Eh sa military kasi sa madalas sa pagkakataon, matututo kang gumising ng maaga. Pero may mga pagkakataon din, baka matuto ka rin na magpuyat. Pero hindi nila sinasuggest yun. Eh paano kung kabaliktaran mismo, eksakto yung pangangailangan nung kung ano man ang gusto mo marating sa buhay? Diba? Gusto mo magpatakbo halimbawa ng call center, sarili mo na yung call center. Ang kliyente mo, taga-Amerika. O eh wala ka ngayon choice kundi magpuyat. Ang problema, kapag ka nag-militar ka, matututo kang gumising ng maaga, kabaliktaran eksakto yun. Yeah, next question tayo mula kay Mutya. Lods, may pag-asa ba na ang Pilipinas ay magkaroon ng tapat na leader na may pusong tapat maglungkod sa mga mahihirap? Malabo. Diretso, malabo. Bakit? Kasi karamihan ng mga kumakandidato, majority corrupt eh. I will say, halos lahat corrupt. Tapos alam mo yung pakiramdam na wala ka na lang talaga mapagpilian, kaya mo binoboto yung mga corrupt na nauupo doon sa ibabaw, sa pinakatuktok. Pero sa mga pagka-mayor, meron pa kahit papaano eh. Sa mga mabababa, meron. Pero doon sa pinakataas talaga, as in talagang taas na taas talaga, napakahirap makakuha ng matino eh. Napakahirap makakuha ng option ng matinong presidente. Ang dahilan kasi, syempre, diba, katakot-takot na pakinabang ang ibinigay niyang mga tao na yan eh. Katakot-takot na pabor ang pinagbibigay ng mga tao na yan para dumating sa puntong kumakandidato na silang presidente. Ano ibig sabihin? Yung mga pabor na pinagbibigay nila, babawiin din nila yan kapag nakaupo na sila eh. Masyado nang maraming pabor yung pinamigay nila sa kung sino-sino para lang, alam mo yun, makakampanya as president. Kasi syempre, kung consider mo rin mga kaalyado ng mga tao na yan, gusto rin kumampanya ng presidente eh. Kung naman sabihin sa akin, di ba, na yung mga barangay captain pa nga lang, puta, iisip nang maging presidente, di ba? Paano niya i-advance yung sarili niyang career into presidency? So isipin mo kung gaano karaming pabor ngayon na ibinigay ng tao na yun para may mga tumulong sa kanya, na yung mga tumutulong sa kanya gusto rin maging presidente, pare-parehas lang sila. Di ba? So mahihirapan, mahirap. Kaya nga Pilipinas, pag nakakita kayo ng matinong kumakampanya, sana suportahan nyo. Kahit palagay mo matatalo. Ano namang komento mo kapag ang isang influencer naging isang politician? Wala naman sa hanap buhay mo yun eh. Pag influencer ka o artista ka o kung ano man, nasa ginagawa mo yun. Diba? Nasa ginagawa mo yun. Kung ano ba ginagawa mo, yun ang importante. Kung nakakatulong ka ba o nakakaperwisyo ka. Kung para ba sa ibang tao o para sa sarili mo lang. Diba? So it doesn't matter na kung ano pa occupancy mo, kung ano hanap buhay mo. Pero alam mo, eventually doon din ang punta niyan eh. Kasi karamihan ng mga influencer, sikat na, meron na silang meron ng mga taong susuporta sa kanila. May mga tao nang boboto sa kanila eh. Kung paanong yung panahon na ang mga artista, ang karamihang mga kumakampanya kasi kilala sila, darating din yung panahon, mga influencer naman yung kakampanya kasi kilala sila. Darating din yun. Imposibleng hindi kasi yung mainstream pumapasok na rin sa social media eh. Mainstream yun pumapasok na sa social media. Nakikita nyo yung mga dating artista na sikat sa TV, ngayon sikat na rin sa internet eh. Vlogger na rin eh, sila Tony Gonzaga. Chel Jokno. Oo, diba? Tapos sila, paalala nyo, kapatid ni Tony Gonzaga? Alex. Si Alex Gonzaga. Sikat sa TV yun eh. Pero ngayon, mas sikat na siya sa internet kaysa sa TV. Halos di mo na nga nakikita sa TV yun eh. Nagamit nila yung Eto, meron tayong 75 stars galing kay Johnny Soya lang. Salamat, brother. Salamat. 75 stars. Kudos sa'yo, Brad. Gusto ko yung adhikain mo. For the first time, kakaiba yung content pero may laman. Unlike sa iba na puro hangin at power. Kilala ko yun Hangin, power. Tama? Yes! Kilala ko yun O, sige, go. Next question. Okay. Napaka-natural talaga ni boss. Walang halong kaplastikan or mapagpanggap at direct to the point. Kung matamaan ay sorry na lang. Pero pagtanggap mo sinasabi niya, good for you. Malaking bagay para magising ka sa katotohanan. Aha. Next question. Yeah. Bakit gwapo po yung nagbabasura? Keep uploads. Bakit Wala naman sa nagwapo yung itsura yan nagbabasura? Nasa laman ng bulsa yan. Ang laman ng bulsa ko nung nagsimula ako rito, piso. Nung isang araw, piso. Ngayon, kung ano lang makita ang trabaho sa paligid, dahil sa bahala na. Otherwise, wala akong kakainin kinabukasan. Diba? So kung ano lang unang makita ang trabaho, gano'n lang kasimple. Wala sa genetics yan. Yan, meron tayong magandang tanong galing kay Ginob. Bongbong yata ito, nakabaliktad. Pero ang tanong niya, paano mapababalik ang isang tiwala na nawala na sa'yo? Matagal yan. Tangan pinagkatrabahuhan yan.
Matagal na panahon yan para maibalik mo yung tiwala. As in, matagal na matagal. Sa mas madalas na pagkakataon, inaabot ng taon yan. Minsan nga, hindi na nababalik eh. Pero matagal na panahon ng pag-i-effort yan. As in, tuloy-tuloy na consistent effort. Yun ang masasabi ko ron, tuloy-tuloy na consistent effort. Bibigyan mo ng assurance yan na hindi na mauulit yung bagay na nangyari in the past. Tapos bibigyan mo rin ng mga pruweba. Tapos consistency is key. So yun ang sagot ko ron. Okay, next question. Next question galing kay Regine Rojas. Tanong ko lang po, Idol, kung asawa mo ay lapastangan sa magulang, lapastangan din sa kanyang asawa. Asan ang tanong? Yun nga eh. Tanong pa kayo guys, magbabasa tayo dito ng mga tanong nyo. Yung mga nagpapa-shoutout, shoutout sa inyo. Masyado kayo madami. Pero magtanong kayo para may Ilan ba yung viewers? Meron tayong 731 viewers ngayon. 731. Meron tayong shoutout tiga Jeddah. Okay, may another tanong. Galing naman to kay Starla. Teka lang, yung pagkain ko pala. Nasama na sa basura yung kinakain ko. Quick break muna, yan. Eto, galing kay Starla. Shoutout ka muna, may naman yung bibig. Shoutout, uy! Okay, shoutout tayo. Okay, shoutout kay Maria Fe. Salute daw, Sir Chester. Shoutout kay John Ace na galing pang Jeddah, Saudi Arabia. Gold. Next, shoutout kay JB Bayawa. Shoutout sa'yo. Good luck, Idol. Galing kay Leonara. Ingat sa trabaho, sir. Galing kay Gerald. And ingat, boss. Galing kay Ana. Stay hydrated. Mainit ngayon. Okay. Meron pa tayo yung magtanong lang kayo dyan guys, magbabasa tayo. Meron tayo ngayon 691 viewers. Magtanong kayo. Shoutout, go! Next question. Go, check question, go. Ano mong masasabi mo dun sa mga ibang content creator na nag-endorse ng sugal? Wala masyadong, alam mo, totoo, nakakasilaw kaya yan. Kasi offer sa akin sa sugal, 1 million kada buwan Nakakasilaw yan. Mahirap masabing masisisi mo sila, pero mahirap din masabing hindi mo sila masisisi. Kaya nga sabi ko, pinakikiusapan ko na lang, wag na kayo mag-promote ng sugal Pero naiintindihan ko rin naman kasi yung konseptong pinagnanasaan nila yung pera kasi masyadong malaki. Masyadong malaki. Imagine mo yung operan ka lang na 100,000 kada buwan, ang laki na yung offer pa sa akin, 1 milyon kada buwan. Para magla-live ako, katulad ng ginagawa ko, sasagot ako sa mga tanong habang naglalaro ako. Ganun yung konsepto. Tapos ito pa, mas enticing. Pwede mong sabihin wag na kayong maglaro. Yun ang transaction. Pwede mong sabihin, wag na kayong maglaro. Pakita ko na lang sa inyo kung paano nilalaro to. Pwede. Pwede. And bakit sa tingin mo sir, ni-reject mo yung ganong type ng offer? Hindi sa tingin ko ni-reject ko. Alam ko maraming buhay ang masisira. Alam ko maraming buhay ang masisira diba? So alam mo yun, tatanggap ka nga ng ganong pera. Pagdating mo naman sa paghuhukom, diba? Kikita-kita kayo sa empiano, Chester, tangina mo, ako yung nasira yung buhay dahil sa sugal, gago ka. Nagpakamatay ako dahil sa'yo, diba? Tangina mo, nakabilang buhay na yun, brad. Eternity kayo magkikita nun. Eto, may magandang tanong tayo. Ano po bang magandang quality na dapat hanapin ng mga babae sa lalaki? I will say love, loyalty, and respect. Yun yung isa sa mga sing-sing ko yung biker ring na ngayon tinanggal ko. Yung biker ring, kaya ako sinusuot yun kasi naniniwala ako ron sa paniniwala ng mga biker na love, loyalty, and respect. At saka ako rin mismo kasi biker ako Meron tayong tanong galing kay Elcid Fajardo. Sir, nung binata ka ba, paano mo binibuild yung sarili mo? Hanggang ngayon pa naman, binata pa rin naman ako. Wala pa naman ako asawa Eto, binibuild ko yung sarili ko. Ito na mismo.
Gumagawa ako ng mga bagay na kapaki-pakinabang para sa mga kapwa-tao ko, hindi lang para sa sarili ko. Next, meron tayong John Ace. The only influencer na nakikita kong bumaba sa level na yan para ipakita at ituro ng hands-on, step by step, paano umusad ng buhay. No excuses. Thank you, galing sa iyo from Saudi Arabia. Kaya na, iba, gagawin to. Saglit lang, mga 1 oras, tapos maliligo na ng alcohol yun. Kaya na, yun ang kwento sa akin dito eh. May mga ibang influencer daw na pumupunta daw dito. For the camera. Oh, for the camera. Picture, smile. Ayan, tingnan mo ko si brother, oh. Dami daw eh. Kwento mo nga yun, kwento mo nga yun. Huwag mo nalang pangalanan, kwento mo lang. Bigyan mo sa kanya yung mic. Naiya eh. Meron tayong witness Pupunta dito, rito. guys. Oo, pupunta rito. Tapos picture. Tapos hawak-hawak ko kunyari basura. Tapos pagkatapos maliligo na ng alcohol yun. Nung alam mo yung ang dahilan talaga kung bakit nila ginawa yun, para lang panoorin sila ng mga tao. Tapos kumita sila ayon dun sa panonood ng mga tao. Hindi para gawin talaga nila para may ituro sila sa taong bayan. Pera lang. Okay, go. Okay, next question. Eto, si Starla, nag-send ng 100 stars. Salamat, Starla, sa 100 Starla. stars. Ganda-ganda ng pangalan mo, Starla. Starla. Sabi niya naman dun sa comment niya, naiinis ako dun sa mura mo, boss. Ang lakas makagising. Positive na naiinis siya. Pero next question, yung mga nagtatanong dyan na hindi ko nababasa yung tanong nyo, i-resend nyo na lang kasi masyado madaming tanong. Pero magtanong pa kayo, magbabasa tayo. Meron tayo ngayon 746 viewers. Next question. Okay, go. Tanong ko lang po, idol. Hindi, natanong na to. Shoutout from Bicol. Shoutout kay Remy from Isabela. Watching from the bottom of my heart. Shoutout kay Hona. From the bottom of my heart. Ito kinapanalo yun, ah. Malalim yung pinaggagalingan mo. Malalim yung pinaghuhugutan. Yan. Galing kay Mien. Wow, boss. Good morning. Naka-inspire ka talaga. Nakakainis. Mali pa yung basa. Okay, sige. Okay, nag-send si Riza ng 54 stars. Salamat, Riza, sa 54 Appreciate stars. kita. The best speaker. Shoutout from Trece Martires, Cite, Cavite. Aha. Mali. Okay. Okay, next question. Ano, 13 Marites? Takina 13 Shoutout Marites. kay Rochelle from Cainta Rizal. Ito magandang tanong. Yeah. Galing kay Victor. Paano kami makakaalis sa rat race, brother? Ito na mismo. Pinapakita ko na sa inyo, mano-mano. Ito na mismo. Ngayon, nasa rat race ako. Piso lang yung dala ko rito. Al sa bahala kung magkano papasweldo sa akin. Kahapon, pinasweldo ako ng maligaya. Ngayong araw, hindi ko sigurado. Kasi depende sa kanila yun eh, diba? Ibig sabihin, may assessment sila kung okay ba yung hanap buhay na ginagawa mo sa kanila. Ngayon, depende doon sa trabahong ipinakita ko, babayaran ako ngayon. Bahala na sila kung magkano ibabayad nila. Wala naman ako isasama ng loob doon eh. Basta ako trumabaho, tapos bahala na sila kung magkano ibayad. Ganun kasimple. Ngayon, paano makakaalis sa rat race? Abangan ninyo yung mga susunod na kabanata. Abangan ninyo. Eh, huwag niyong kakalimutan. Habang pinapanood nyo, sumabay na din kayo para kasabay Sumabay kayo ng na rin pag-usap. kayo. Yung suggestion ko, sumabay na rin kayo. Trumabaho ka na. Kung ano man yung makikita mo rito, nakita mong nagsisipag, sipagan mo na. Nakita mong hindi lang nagpupursige, magpursige ka na. Nakita mong ginugusto yung trabaho kahit hindi masaya, gustuhin mo na rin yung trabaho mo kahit hindi masaya. Hanggang sa makalipat ka ng iba. Hanggang makalipat ka ng iba. Yun. And baka nakakalimutan nyo, hindi lang to parang nagla-live para wala lang. Ginagawa to para ma-inspire din kayo at kumilos na din kayo para sa makapag-improve kayo sa sarili nyo mga buhay. At saka patuto na rin. Inspiring. Okay yan, good shit yan. Pero importante kasi yung pagkatuto. Importante rin kumilos din kayo. Sige, go. Okay, next question galing kay Jeffrey Barros. Related to sa previous work mo. Saan ka mas paldo? Sa Forex or sa stocks? Dalawang magkaibang market yun eh. Dalawang magkaibang market psychology. Kasi may mga pagkakataon paldo ko sa stocks, may mga pagkakataon noon paldo ko sa forex. So, I will say depende na lang sa trade, yung matsambahan. Kasi alam mo, tsambahan lang naman talaga yung matsambahan mo yung trade eh. Yung indicators, yun na hindi tsambahan. Pero yung mismong trade, na kung ano man yung mangyari, alam ba, may lumabas na bagong balita, yun, tsamba lang naman yung lumabas na bagong balita na yun eh.
kung ite-trade mo yun o hindi, o kung ano gagawin mo in relation do sa balita na lumabas, yun ang hindi tsambahan. Yun strategy ang gagamitin mo ron. Hindi tsamba yun. So magkaiba yung ginagamit ng strategy ng day trader sa mga naglo-long term hold, ganun. Oo, magkaiba yun. Pero tungkol dun sa magkaibang market na yun, magkaiba kasi market talaga ng ng stocks at saka forex eh. Isipin mo, ang forex, you're betting in countries. Currency. Countries in general. Hindi katulad ng stocks, you're only betting with companies. Yun. Next question, galing kay Kid ba? Magiging strict na parents ka ba or hindi? I will say balance eh. Kasi 22 sa is ng kawikaan, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. O turuan mo. Pero sa pagtuturo, nakasulat din naman doon sa 15, 22-15 ng kawikaan, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo mo ito sa kanya ng pamalong pangsaway. Isipin mo yun, di ba? Isipin mo yung konsepto na disiplina. Sa disiplina, habang namamasura, nababasa ko sa isip ko kung ano yung sinasabi ng talata eh. Sa disiplina yun, kasi paulit-ulit kong binasa yung mga yun. Meron tayong, ito, magandang question. Ano namang masasabi mo sa patuloy na pagtaas na bilihin aside sa mababang salary dito sa Pilipinas? Hindi, ang tanong doon, mas maganda, ano gagawin mo doon? Diba? So okay, sige, that's the situation. Ano masasabi ko ron? Wala, yun na yun. You just have to deal with it. Ang tanong, ano gagawin mo? Diba? Yun ang mas magandang tanong. Ano dapat ang gawin? Pero mabaho ka. Ito. Nutrawell. Okay, shoutout muna tayo. Shoutout kay Carino GNP Pahinante. Tanong pa kayo guys, magbabasa tayo ng mga tanong dito habang nagtratrabaho dito sa pangangalakal. Okay, go. Questions. Next question. Galing kay Jennifer. Sir, ano masasabi mo sa mga taong mali ang ginagawa pero pinipilit na tama yun? Sabi sa Biblia, ayun, sakto, meron na rito. Diretso na. Ayos, wala na akong problemang buot-buot pa. Nasabi sa Biblia, mas may pag-asa pa sa isang mangmang kaysa sa isang taong panta sa kanyang sarili. Eh, nagdudunong-dunungan yun eh, diba? So, pabayaan mo siya sa pagdudunong-dunungan niya, tapos lamunin niya na lang yung bunga ng mga kilos niya. The end. Hayaan mo siya sa magdunong-dunungan. Ayaw matuto, pabayaan mo siya sa kamangmangan niya. Next question. Okay. Related yata to sa tanong niya kanina about sa stock market. Lucrative po ba ang equity fund sa stock market? Alam mo, lahat yan lucrative kung alam mo ginagawa mo. Pag hindi mo alam ginagawa mo, lahat yan palugi. Ganun ka simple. Do your due diligence. Gawin mo ang trabaho mo. Mag-research ka. Lahat yan maganda kung alam mo ginagawa mo. Pero lahat yan pangit pag hindi mo alam mo ginagawa mo. Eh, inusog ko papunta sa'yo. Usog ka na lang papunta rito kasi live eh. Ayaw, baliw. Nanggigigil daw siya, nagsisisigaw sa kalsada. Okay, may next question tayo. Paano mo ma-achieve yung ganyang broader perspective? Matandang tao na kasi ako. Siguro yun ang masasabi ko ron. Paano ma-achieve? Maturity yun eh. Matandang tao na kasi ako. Hindi na ako, alam mo yun, hindi na ako bata na katulad doon iniisip ng iba. Although I'm just in my 30s, alam mo yung dami ng mga bagay na narinig mo, dami ng mga bagay na nabasa mo, dami ng mga experiences mo, kasama na rin pati experiences ng mga ibang mga tao sa mga tama at saka sa mga maling ginawa nila. Ina-absorb ko lahat yun, and then you become more matured. Tapos, bukod sa maturity, I will say, I am a lot wiser now compared when I was a kid. Mas matalino ako ngayon, mas pantas ako ngayon kumpara nung mga panahon bata pa ako. Kasi sa dami na rin na natutunan ko sa buhay, nakita ko na ng maraming ulit ang maraming bagay ng mundo. Pag nakikita mo, may patterns eh. May patterns. Ano patterns? Ito, bibigay ko na sa inyo. Direct giveaway na to. Malaki pakinabang nito sa inyo, taong bayan. Makinig kayo ng mabuti. Direct giveaway na ito. Gusto mong yumaman? Magtrabaho ka ng sobrang dami. Damihan mo yung kinikita mo, tapos wag mong gastusin sa kamangmangan yung pera. Straight. Yun lang yung paraan para yumaman.
Walang iba. Yun lang yung paraan. Bakit? Kasi ano ba ibig sabihin ng pagyaman? Para sa akin, ang ibig sabihin ng pagyaman, pera pinag-uusapan, mas malaki yung kinikita mo kaysa sa ginagastos mo. Mas malaki yung kinikita mo kaysa sa ginagastos mo. Ano ibig sabihin? Kahit gaano pa karami yung pera mo, pag wala kang kinikita, paubos pa rin lahat yan. Kahit milyon-milyon pa yung pera mo, pag wala kang kinikita, paubos pa rin lahat yan. So simple ang konsepto, magtrabaho ka ng marami, kumita ka ng marami, huwag mong gastusin sa kabubuhan yung pera mo. Yun lang ang paraan para yumaman. Tignan mo, baliktarin mo yun. 'Di ba? Nakikita mo karamihan Pilipino, 'di ba? Bakit yumayaman? Kasi masipag na, masinop pa. Tama? 'Di ba? Doon kaya yaman. Masipag ka na, masinop ka pa sa pera. Pero tignan mo, baliktarin mo yun. Eksakto, yun mismo kahulugan ng mahirap. Yung antamad mo na, ang luho mo pa. Exactly. Yun na mismo. Nakita ko lang ng paulit-ulit yan ng maraming iba-ibang pagkakataon. Nakita ko paano naghirap ang mga tao, nakita ko paano yumaman ang mga tao, nakita ko paano naghirap uli ang mga tao, nakita ko paano yumaman uli ang mga tao, nakita ko rin yung sarili kong yumaman, nakita ko rin yung sarili kong naghirap. Ngayon, mahirap na naman uli ako. Kasi piso lang ang meron ako kahapon eh. Pero tignan mo, ngayong araw, mayaman na naman ako. Bakit? Kasi mas malaki yung kinita ko kahapon kaysa sa ginastos ko kahapon. So mayaman na naman ako ngayon. Meron tayong tanong galing kay Roy. Idol, ano masasabi mo sa mga content creator na ginagawang content ang mga may hirap? Dati, I will say diretso, nung mga panahong nagpapa-clout pa ako, dati, sasabihin ko, mga putang ina nung mga yun. Pero ngayon, tignan mo yung dami ng tulong na dumarating kay Diwata. Kita mo? In a sense, nakakatulong din yan for public awareness. Pero kailangan mo lang balansehin yung tamang level. Nung nakakatulong ka, nakikinabang ka rin. Kasi yung iba, puro pakinabang na lang sa sarili nila. Wala na silang tulong na nagagawa. So applicable ba dito yung sinasabi nila na there's no bad publicity? Pwede. Oo. No such thing as bad publicity. Pwede. Okay. Mayroon tayong next question. Ito naman. Lods, pwede po ba malaman kung ano yung religion mo? May reference ka kasi at sinasabi mo galing sa Quran at Bible. Ano po ba yung mas may chance makapunta sa langit? Kristiyano o Ako, Muslim? sagot ko sa'yo diretso, mag-research ka na lang. Hindi para ako mag-endorso kasi kung mali ako, ang dami kong dadalhin sa impyerno. Diba? Kung ako mai-impyerno, ang dami ko tuloy isasama. Mag-research ka na sa sarili mo. Hindi yan yung mga bagay na sasagutin ko sa'yo. I have my own. You should have yours. Do your own research. Gawin mo yung sarili mong research. Huwag kang tamad kasi bagay ng kaluluwa yan eh. Kung walang Diyos, walang bagay na importante. Kung merong Diyos, yun lang yung kaisa-isang bagay na importante. Lahat ng bagay, secondary na lang. Next question. Boss, ano masasabi mo sa parenting noon versus ngayon? Dati, mga magulang masisipag magdisiplina. Ngayon, tamad na magdisiplina, tapos nagre-reklamo sila pag buta tayong inilabas nilang lahi. Dami kong naririnig na magulang nagre-reklamo dun sa ugali ng anak nila. Sa isip-isip ko, tangina mo, ikaw naglabas niya sa mundo eh. Tapos nagre-reklamo ka sa ugali ng putang inang anak na ikaw naman na nagpalaki, hindi naman ibang tao. Nagawa mo. Yup. Parang nagre-reklamo ka sa resultang ikaw mismo naglabas. Diba? Naglagay ka ng maraming asin, tapos sasabihin mo, tanginang alat, ano? Napaka-alat, napaka-pangit ito. Ang alat-alat. Pero totoo, ikaw yung naglagay ng maraming asin dun. Yun ang sagot ko ron. Eto, tanong ni Jeffrey, ano mas mahalaga, makatipid sa oras o makatipid sa pera? Parehas. Kasi pag nakakatipid ka sa pera, nakakatipid ka rin sa oras. Madalas. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi tignan mo, pag tinipid mo yung pera mo, alam mo, magkabilang panig yan ha, tiyan mo. Kailangan mong alaman yung proper balance eh. Nasaan yung proper balance? Ikaw na bahala mag-desisyon sa sarili mo kung nasaan yung proper balance. Kasi tignan mo, subukin mo yung magkabilang panig. Nagastos ka ng gastos ng pera, gastos ka ng gastos ng pera. Nakakasave ka ba ng pera? Hindi. Ngayon ano nangyari? Hindi ka rin nakakasave ng oras eh. Bakit? Kasi kailangan mong trumabaho ng trabaho kasi inuubos mo ng inuubos yung pera sa walang kakwenta-kwentang bagay. So that's one side of it. Gusto mo na isa pang side, mas twisted kesa doon. Yung konsepto na pagka ang pera mo hindi mo ginagastos sa mga tamang paraan, sa mga maling paraan mo nagagastos yan.
Yun, mas twisted. Okay, mag-thank you muna tayo sa mga nag-send ng stars. Thank you kay Raisa Reyes, nag-send siya ng 85 stars. Salamat, Raisa. Abangan namin, Appreciate it. boss, kung magkano ang maiipon mo at kung anong gagawin mo dyan sa maiipon mo dyan sa trinatrabaho mo. Yes. Yo. Excited na ba kayo? At nag-send si Simple Unique naman ng 10 stars. Salamat, Simple Unique. Sobrang Salamat sa 10 nakaka-inspire po stars. kayo. Kasambahay here. Kasambahay here. Hello, kamusta kayo? Another 10 stars galing kay Big Boy ng Norte. God bless, brother. Salamat. Yun yung sabi niya. Tanong pa kayo, guys. Magsasagot pa tayo ng mga tanong. Meron tayong 796 viewers. Huwag nyo din palang 796 kalimutan i-share to sa mga feed nyo para may makanood pa ng live natin. Makapagpanood pa. And magtanong lang kayo kasi magsasagot pa tayo ng tanong. Okay? Next. Yan. Galing naman kay Brian Mangua. Sir, naniniwala ka ba na walang yumayaman sa pagtatrabaho? Ha? Walang yumayaman sa pagtatrabaho. Tangina, sabihin mo sa akin yan kung walang mayamang piloto. Sabihin mo sa akin yan kung walang mayamang abogado. Sabihin mo sa akin yan kung walang mayamang doktor. Sabihin mo sa akin yan kung walang mayamang CEO. Bakit? Empleyado rin naman yun eh. Empleyado yata tinutukoy niya, hindi pagtatrabaho. Kasi kahit negosyante ka, nagtatrabaho ka pa rin naman eh. Sabihin mo sa akin yan kung walang mayamang vice president. Sabihin mo sa akin yan kung walang mayamang manager. Sabihin mo sa akin yan kung walang mayamang supervisor. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Yan lang yung mga pinamamarali ng mga networking. Pinamamarali nila yan para sumali ka sa kanila, tapos magkukunyari kang negosyante kahit hindi naman talaga. Tapos gagawin ka nilang freelance salesman. Tapos sasabihin nila businessman ka, pero hindi naman talaga. Selling Freelance the dream. salesman ka. Salesman ka. Freelance nga lang. Hindi ka employed, hindi ka sinesweldohan, freelance ka. Tapos, uutuin ka nila para maniwala ka na negosyante ka at negosyo mo yun. Hindi mo negosyo yun. Hindi mo negosyo yun. Ulitin ko, hindi mo negosyo yun. Wala sa'yo rehistro nun. At kahit kailan, pwede ka nilang tanggalin kung kailan nila gusto. Hindi mo negosyo yun. Wag kang uto-uto. Okay, next question. Meron tayong next question kay Justin. Justin Joseph Formoso. Pwede po magtanong kung anong short-term at long-term goal nyo sa paggawa niyang content. Short-term, maipakita ko sa inyo na kaya namang umusad sa buhay kahit walang-wala ka. Short term din, na ayoko kasing makita yung mga negosyo na gumagawa ng kagaguhan para lang sumikat, na para bang pag hindi ka gumagawa ng kagaguhan katulad ng ginawa ni Takoyaki, hindi sisikat yung negosyo mo. Short term yun. Ang long term nito, pag maraming Pilipino yung naintindihan na sipag, diskarte, tiyaga, ipon, tapos titigilan mo yung paggastos sa mga luho, sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, isang buong bansa tayong yayamang magkakasama. Yun ang long term. Tapos karamihan, tiga mo, madalas sa pagkakataon pag umaangat na yung finances mo, pati mindset mo kusang umaangat na rin. Pag ikaw gumagawa ng sarili mong pera, maliban na lang kung, alam mo yun, ibang tao gumagawa ng pera para sa'yo o nanalo ka sa loto o pinanahan ka ng nanay mo. Ibang usapan yun, syempre. Pero pag ikaw gumagawa ng sarili mong pera, tapos umaangat na yung finances mo, tignan mo, pati mindset mo umaangat din at the same time. So ano ibig sabihin? Pag mas maraming Pilipino mas mayaman, mas marami ring Pilipino ang magiging mas matatalino. Sige, next question. Next question galing kay Leo Calderon. Bakit maraming nagsasabi na naniniwala sila sa Diyos pero hindi naman sumusunod sa Biblia? Kasi may mga taong naniniwala sa Quran. Hindi mo talaga susundin ang Biblia pag naniniwala ka sa Quran. May mga tao rin naman naniniwala sa Shintoism. Hindi mo susundin ang Biblia pag gano'n. Sa Taoism, etc., 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 etc. So depende sa paniniwala yan kung ano religion pinaniniwalaan nila. Sige, next question. Yan. Shoutout muna kay Alex Soriano, kay Rafi. Magtanong pa kayo guys. Mag-ano tayo ng mga tanong dito. Okay. Shoutout sa inyo kay D, galing Dubai. Yan. Meron tanong si Joel Soliza. Tell us, sir, how do I find my purpose in life? You find your purpose in life by finding your purpose in life. Ikaw mismo, actively, maghahanap ka talaga ng purpose mo sa buhay. Hindi yan bloop, bigla na lang darating sa'yo. May mga tsambang ganun.
Pero generally, pag ikaw mismo naghahanap ka ng purpose in life mo, hanapin mo talaga mismo. Hanapin mo. Huwag kang magbabanjing-banjing sa buhay na iniisip mong biglang isang araw magi-snap lang sa'yo yung purpose in life mo. Existential crisis yan eh. Yung problema na yan, existential crisis yan. Iniisip ko nga gumawa ng isang organization para dyan sa mga ganyan eh. Mga taong naghahanap ng purpose sa buhay nila. O di tulungan nyo na lang ako rito. Habang hindi nyo pa nakikita yung purpose nyo sa buhay nyo, tulungan nyo ako. Tignan mo, malayo mararating natin. Isang malaking grupo tayong malaki pakinabang sa taong bayan, malaki pakinabang sa lipunan, matutuwa pa ang Diyos. Hindi ako gagawa ng religious organization, huwag nyo mapagkamalian, hindi ako interesado ron. Mamaya, mali pala ako eh. Tangin ang dami natin ngayon. Marching to hell tayo. Highway to hell. Highway to hell. Okay, meron tayong tanong galing kay Jimmy Colita. Bossing, bigyan mo naman ako ng guide. Paano magsimula ng negosyo sa isang mabundok at liblib na lugar habang ako ay isang teacher? Paano magsimula ng negosyo sa mabundok, maliblib na lugar? Ang common dyan, magtanim ka eh. Tapos yung crops na tinanim mo, bababa mo sa bayan. Koprahan, uso rin. Nyugan, uso din. Generally, yung mga tumutubo sa lupa, yun ang pinaka-common. Pero kung sobrang yaman mo, ang dami-dami mong pera, pwede ka sigurong magano. Katulad nung ginagawa ng iba na parang adventure park. Pwede ka ring mag-camping, camping site, 'di ba? Maraming pwedeng maging hanap buhay doon eh. Pero ang tanong doon kung paano mo i-market kasi nga malayo nga yung lugar. Tapos logistics din baka isa sa mga maging problema mo. Kailangan mo muna resolbahin yung maraming problema. Pag marami ka ng problemang na-resolba, sigurado ang kasunod na nun, maraming opportunities at saka pera. Yun ang sagot ko ron. Next question. Next question galing kay Silver. Mahalaga po ba talaga na maghanap ng foreigner para yumaman? Ano yan eh, shortcut yan eh. Huwag mo shortcutin. Bakit? Kasi pag iniwan ka ng foreigner, labas mo, hanap ka na naman ng bago. Katulad ni, sino yung Madam Kilay ba yun? Yung iniwan ng foreigner, tas hanap uli ng bago. Shortcut eh. Mas maganda kung ikaw mismo tatrabaho sa sarili mo. Diba? Tama? Mas maganda ikaw mismo tatrabaho sa sarili mo. Kasi, kumbaga, makukuha mo yung disiplina eh. Makukuha mo rin kung ano eksakto yung gusto mo. Tapos mas masarap yung pagkain pinaghirapan. Yan. Galing kay... Uy, 500 stars. Ito mo na. 500 stars. Sige, batiwan mo na 500 stars galing kay Koy Suwigo. Salamat, Sir Koy Suwigo, sa 500 stars. Nanonood ka sa akin? Kumuhay ka na rin muna rito sa live. Ito. May isang live viewer na nahanap kami dito sa Tondo. Ito, yan. Hello. Picture. In fairness, namamayat na pala ako ngayon. Ngayon ko lang napansin na mamayat na ako. Pagtingin ko doon sa camera mo, hindi ganun yung bilog ko kahapon. Pero kaya pa. Kaya, brother. Maligaya ako rito sa ginagawa ko eh. Diretso, maligaya talaga ako sa ginagawa ko. Ang maligayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diway tumutuyo ng mga boto. Nag-e-enjoy ako rito sa ginagawa ko habang sumasagot ng mga tanong. Kumbaga parang ano lang to, secondary. Ito talaga pinaka na-enjoy ko, sumagot sa tanong. Ito secondary na lang to eh. Paano ma-achieve yung ganyan katayo? Kailangan babangon ka muna ng kapiraso, tapos medyo titindigan mo ng kapiraso, tapos chest out, stomach in. Ayan, tapos eto na ngayon yung katayuan ko. Ano ba tinatanong mo specifically? Finances ba o ano? Ano specific ang tanong mo? Kasi sa dami ko rin pinagdaanan. Bigay mo nga sa kanya yung mic. Bigay mo na sa kanya yung mic. Sa dami ko rin na Ipit mo na muna sa kanya. Na pagdaanan Kasi mukhang sa mababang buhay. kwentuhan to eh. Halos hindi ko pa rin ma-achieve yung buhay na estado na talagang mayaman. Gusto ko. Pero masaya ako sa ginagawa ko. Yun na mismo yun. Kasi alam mo, ito natutunan ko brother. Specifically dun sa sinasabi mo na hindi mo ma-achieve yung buhay na mayaman na sinasabi mo. Baka hindi mo lang nare-realize kung gaano ka kayaman. Mayaman ako sa kaibigan. Baka hindi mo lang nare-realize kung gaano ka kayaman. May bubong ka sa ibabaw ng ulo mo. May bubong ka sa ibabaw ng ulo mo pag umuwi ka sa bahay. May bubong ka sa ibabaw ng ulo mo pag umuwi ka sa bahay. Meron naman. May damit ka. Meron. May buhay ka. Meron. May pamilya ka. May nagmamahal sa'yo. May pera ka. Meron. Mayaman ka na.
Baka hindi mo lang nare-realize. Minsan it's just a matter of perspective. Bakit mo ba kailangan ng maraming pera? Para magyabang sa mga taong hindi mo naman gusto? O baka sapat ka na sa lahat ng meron ka kaya hindi ka na nagpupumilit? Siguro. Kasi Minsan it's just a matter of perspective. yung mga anak ko, may kanya-kanyang buhay na eh. Congratulations! Kasi may mga iba na nag-anak sila, tas yung mga anak nila wala ng buhay. Sa'yo, nasasabi mo pa. Alaman ko, nag-post ka na magkakaroon ka ng ganyang pamumuhay na magsisend sa'yo na kung paano mamuhay ng panimula. Hindi naman komplikado yung dami ng pera, brother. Mula ako, sabi ko, sa aroma to ah. Sabi ko, napunta ako nga. Kasi isa rin ako sa naging... Bigay mo yung mic, brother. Kabit mo muna sa kanya. Isa rin akong naging idol kita sa pamumuhay mo ngayon. Salamat, brother. Na-appreciate ito. Ano ba problema mo talaga sa buhay? Ha? Ano ang problema mo sa buhay? Problema sa buhay, gusto ko lang magkaroon siguro ng sariling bahay, gano'n. Nangungupahan ka ba? Nangungupahan ka pa? Hindi naman. Yung sariling bahay ka mo eh. Hindi mo pa sariling bahay mo? Hindi, sa misis ko. Good point. Walang haring nakatira sa bahay ng Reyna. Kaya gusto ko rin talaga magkaroon ng sariling pamamahay. Wala namang problema ron, brother. Tinatrabaho yun. May pag-ibig naman eh, di ba? Pwede kang umutang sa pag-ibig. Pwede kang umutang sa bangko. Pwede kang gumawa ng kahit na ano. Pero alam mo, at the end of the day, sa panahon kasi ngayon, okay na rin na wala kang sariling bahay. Hindi naman dahil alam mo yun, parang consolation. Hindi naman dahil ganun. Kundi dahil yung mga negosyo in general, nagtatransition na papunta sa internet. Tapos, alam mo yung punto na maigi na meron kang mobility versus yung pabalik-balik ka sa kung saan ka lang ang tawag mo bahay. Kasi magiging maliit ang mundo mo kapag wala kang mobility. Tignan mo, katulad sa akin, kahit saan ako abutin ng gabi, ayos lang eh. Kasi may mobility ako. Kahit saan ako mapadpad, okay lang din. May mga nagsasabi, nakita daw nila ako sa Cebu. May nagsasabi, nakita daw nila ako sa Davao. May iba nagsasabi, nakita nila ako sa Zambales, sa Metro Manila, sa Quezon City, sa Rizal, sa Cavite. Anong balita, brother? Hey, my friend! Anong balita? Mukhang may dala ka para sa akin. Ayun, mobility, brother, importante yun. Baka hindi mo lang na-appreciate yung mobility na meron ka. Minsan, life is about appreciation. Kita mo, kapag katuwan-tuwa ka, pasok din ang pasok sa'yo pera eh. Pero tignan mo, pag hindi ka masaya, miserable pera sa'yo. Check mo rin yung emotions mo. Ano ba hanap buhay mo ngayon? Ano hanap buhay mo ngayon? Magtitila. Pagtetela. Malaki opportunity dyan ah. Malaki opportunity kung sarili ko. Empleyado ka ba? Empleyado ako ng misis ko. O edi tignan mo kung paano mo mapapalago yung negosyo mo. Kasi technically, dahil misis mo yung conjugal yan. Kung hindi naman kayo kasal, edi tulungan mo siya. Kasi meron ng gumaganang sistema, palalawakin nyo na lang. Tinutulungan ko naman, pero sauran lang ako. Sauran lang. Okay lang. Wala namang problema rin kung sahuran ka eh. Alam mo, ang dahilan lang naman kung bakit sahuran ka kasi hindi masyadong malaki yung kinikita ninyo eh. Pero kung malaki yung kinikita ninyo, tapos ikaw ang dahilan kung bakit kayo kumikita ng malaki, hindi ka magiging sahuran, brad. Hindi, kasi business. Kasi ikaw mismo ang dahilan kung bakit ka kumikita ng malaki, kung bakit kayo sila kumikita ng malaki. Business Isipin mo yan, na lang yung konsepto, brother, na ang CEO. Isipin mo yung konsepto ng CEO, ah. Yung CEO ng kumpanya, may share yun sa kumpanya. CEO ka, wala ka share sa kumpanya. Taka na questionable yung pagkaganon. May share sa kumpanya yun. Bakit? Kasi siya yung nagdadrive kung saan direksyon papunta yung merkado. Yung kaya nga kumpanya. Kaya nga ang ginagawa ko, pinag-aaralan kong mabuti kung paano ang sistema doon sa negosyo niya. Oh, ganun mismo. Para kahit habang sahuran ako, natututunan ko na. Nadali mo na. Yun na mismo yun, brother. It takes time. It takes time.
Mukhang hindi ka pa naman yata masyadong matagal dyan sa negosyo na yan. Kasi sabi mo, pinag-aaralan mo pa eh. Gano'n na ba katagal kang empleyado ng... Mga 3 years. O, hindi pa masyado matagal yun. Life is long, brother. In the context na 60 years ang buhay natin, tanggalin mo yung konteksto ng eternity, life is long. Kaya mo si Enrile, 100 taon na buhay pa rin ng hayop. Kaya Ito mo. nga, di ba? Yo, kita mo, yung mga picture nga lumalabas, kasama niya pa yung mga dinosaur eh. Siya nga raw yung pumirma nung ano eh, yung Pyramid of Egypt. Siya pumirma nung building permit. Oo. Ito yung konsepto na ano, sabi nila, ano, tagi ito, yung INRI, dun sa si Cristo eh, pinako daw sa cross, INRILY daw yun. INRILY. Natawa sa mga memes sa Facebook eh. Kaya sa sobrang tagal ng buhay niya, no? May mga tao talagang hindi naman pangyaman, brother. Let's put it in the context na, baka alam mo yun, gusto mo kasing maging mas masaya yung pamilya mo. Yun nga. O, yun na mismo. Nakuha mo na yung kaligayahan mo. Pero ako, Kasi, alam mo, masaya diretso na ako. diretso, hindi automatic na pag marami kang pera, automatic masaya ka. Hindi automatic yung brother. Coming from me, take it from me. Hindi automatic na dahil marami kang pera, masaya ka. Hindi automatic yun. Bakit? Kasi may mga kakilala ako, miserable buhay pero maraming pera. Kaya masaya rin May ako kilala sa ako, buhay. sira yung pamilya nila habang marami siyang pera. Kasi wala na siyang oras sa pamilya niya. Kasi napupunta na lang lahat sa negosyo niya. Kasi wala siyang choice. Kasi may mga empleyado siya na umaasa sa kanya. Tapos miserable buhay niya at ng pamilya niya. Tapos yung iba pa sa kanila, tignan mo katulad yung may-ari ng Alibaba, si Jack Ma. Sabi nung asawa ni Jack Ma, don't come home for me. You don't belong in this house. You belong with Alibaba. See? Minsan baka hindi mo lang nako-consider na pag nagdagdag ka kasi ng oras sa trabaho o nagdagdag ka ng atensyon dun sa negosyo na masisira yung pamilya mo. Baka hindi mo lang nako-consider yun kasi masaya ka na eksakto dun sa kung ano man na meron ka. Pero alam mo, hindi naman masama kung maghangad ka na dumami pera mo. Wala nga akong pera eh. Hindi nga masama kung maghangad ka dumami. Kasi tignan mo, sigurado ako sa'yo, may pamasahe ka nga papunta rito eh. Hindi, nagmotor ako. O yun, tignan mo. Meron ka pa pang gasolina papunta rito. See? Naggasolina ako dyan. Yan mismo eksakto, ibig ko sabihin. Walang Yung masama motor kung ko maghangad ka ng marami. nandoon, sabi ko, hanapin ko nga itong idol ko. Sabi ko. Kasi, Kala ko, hanapin ko nga itong ayop na to. Walang masama, brother, kung maghangad ka ng tindahan marami. kasi ko napanood ko yung live mo. Sabi ko, dito lang to, sa Roma lang to, sigurado ko. Dahil nakita ko yung mga van. Nagawi pa nga ako doon eh. Nakahanap sa'yo eh. Kasi tumawid na ako dito, Oo. hindi kita napansin na ikaw pala yan. Eh nung kagabi, habang may Facebook ako, nakakita ko yung mga post mo. Oo. Nasugat-sugat nga yung kamay mo. Actually, dagdagan nga ng bago yung sugat eh. Nahawi ko ng blade eh. Pero, yun eh, wala naman tayong reklamo eh, diba? Bawal lang pa reklamo kapag Ilang ano. buwan ka dyan? Ha? Ilang buwan? 10 buwan lang. 10 buwan lang. Ayun, eksakto. Panoorin mo na lang kung paano ginagawa ko. Simple lang naman yun eh. Empleyado ka? Ako rin naman, empleyado rin naman ako dito eh. Hindi, naranasan ko rin kasi yan eh. Mas masarap magtahi ng tela kaysa mangalkal ng basurang may tae. Pero pinagdaanan ko yan. Understood. Ang Nangangalakal importante, din huwag ako mong dati tambayan. kasi. Ang importante, huwag mong tambayan. Bata ka pa naman eh. Ilan taon ka na? 40-ish, 50-ish? 48. Bata ka pa. Ang retirement age natin sa Pilipinas, brother, 60. 48. Di sabihin na natin 12 years na lang. Maraming pwedeng Wala mangyari. naman tumatagal na ngayong buhay. Maraming pwedeng mangyari, brother. Sa loob ng 1 taon, madaming pwedeng mangyari sa loob ng 1 taon. Totoo naman. Kasi tignan mo, biglang-bigla oh. Ako, out of nowhere, hindi ako kilala ng kahit na sino. Biglang maya-mayang konti, meron na kagad mga taong nagtiwala sa akin. Tapos may mga kabataan na tumulong sa akin. Tapos overnight, yung pinakaunang video na in-upload, 1.4 million. Eh, ang tagal ko ng buhay, brother. 33 years na akong buhay nung panahon na yun. Sa ngayon, ilang taon ka na ngayon? 34. O, bata. Isang taon pa lang ako sa social media. Isipin mo kung gaano kahabang panahon yung training
Yung mga panahon na inilaan ko na ako mismo nakikipagdebate, nakikipaglaban sa mga tao, sa mga usaping may kinalaman sa mga bagay na intelektual, sa relihiyon, sa politika, at sa maraming iba-iba pang bagay ng buhay, bago ako na sumikat sa social media. Matagal na akong nag-aaral, brother. Matagal na akong nag-aaral. Matagal na rin akong nakikipagdebate sa maraming mga tao. Hindi pa ako kilala ng mga yon. Pero tignan mo, in a snap, biglang sikat na kagad ako sa social media. Biglang isang araw, nagla-live ako, tapos napanood mo ko, kung saan ka man nanggaling, pumunta ka ngayon dito. Pwede rin namang mangyari sa iyo yun eh. Pero tatrabahuhin mo yun, brother. Tatrabahuhin mo yun. Huwag kang umasa sa tsamba. Tinatrabaho lahat ng bagay, brother. Mas madaling umasa na dun sa tinrabaho mo may mapapala ka kaysa umasa ka sa tsamba na baka isang araw may mangyari. Trabahuin mo. Ganun kasimple konsepto. Tatrabahuin mo lang. Ang tanong, kaya mo bang sipagan? Wait lang. Bibili muna tayo ng tubig natin habang kukukwento. Okay, go brother, go. Okay, we're back. So guys, magtanong ko lang kayo dyan. Magbabasa na ulit tayo ng question. Nakakita kayo ng live consultation ngayon with Chichester. Sa may basurahan. Takina, nakakatawa yung live consultation sa basurahan. Okay. So sir, paano mo pala i-manage yung mga negosyo mo yan ngayon habang nandito ka? May mga taong nagmamaneo nun para sa akin. Sila nang bahala ron. Shoutout sa'yo, Gail. Kamusta ka dyan? Yon. Okay. Shoutout kay Arlene watching in Taguig. Next, magtanong lang kayo dyan. I think yung kausap ni Idol ay walang freedom sa kanyang sarili. Interesting comment, brother. Eto, magandang tanong. Galing kay Jeffrey. Tanong ni Jeffrey, okay lang ba maging gentleman ka sa ibang babae kahit na may girlfriend ka na? Hindi naman ang pagiging gentleman. Alam mo, mag-ingat ka sa atensyon na ibibigay mo sa mga tao. Kasi hindi naman ang punto doon ay pagiging gentleman o pagiging bastos. Pwede kang maging gentleman, pero hindi doon sa puntong nag-e-entertain ka ng iba. Ganun kasimple ang konsepto eh. Baka naman kasi yung pagiging gentleman eh ginagamit mong dahilan at gateway para makapambabae ka. Diba? O baka yun ang tingin ng jowa mo. Kailangan mong iset yung proper expectation, pero kailangan mo ring iset, i-calibrate yung sarili mo kung bakit mo kailangan maging gentleman sa iba. Kung ang dahilan nun eh dahil gentleman ka lang talaga at wala kang interest sa babae, ayos lang yun. Pero kung ang hidden agenda mo eh gusto mong kantutin yung babae, tapos ginagamit mo lang na dahilan yung pagiging gentleman, eh putangina mo. Yun, Uy, salamat, thank you, brother. Bilang kami ng tubig. Salamat ng madami. Binilan akong tubig ni brother. Okay, next question, go. Okay na ba kung magre-ready ko mamayang gabi ng mga question para sa'yo? Oo, pala ka. Okay lang, walang problema, brother. Kasi ako mahilig din ako sa mga ganyang bagay. Mga debate, mga magtatanong. Walang problema ron, brother. Kasagot. Walang problema doon, ha? Shoutout kay Giselle from Cagayan de Oro. Shoutout kay Nancy from La Union. Kailangan pa ba niyang ganyan? Meron ka pa ba? Bukas na dalawa. Okay, ayos. Happy. Wait lang guys, iinom lang ako Nasira ng ako. tubig. Okay, game, go. Ano yung bahay mo? Yung ipakan ba yun o ano? Meron akong mga sarili kong lugar. Let's just put it. Eh, yung ngayon yun. Yung ngayon? Generous yung tao. Pinatira ako doon sa bahay ng lola niya. Wala nakatira. Pero maliit na kwarto lang yun. Nakita mo, maliit na kwarto lang, sobra. Pati yung toothbrush, pati yung toothpaste. Nakita ko nga. Ito mo, yun na mismo. Wala pa akong gastos ngayong araw. Ngayong araw, wala pa akong ginagastos. Ano yung naging pinakamahirap na adjustment mo dahil nasa ibang estado ka, tapos ngayon parang back to gantong buhay ka. Ano yung pinakamahirap na adjustment sa tingin mo? Nakakapraning. Kasi hindi ako makatulog ng maayos. Tangina, brad, yung mga daga ganyan kalaki. Tapos pumapasok sa harap, pumapasok din sa likod. Para ma-show mo yung mga para ma-show mo yung mga ipis, putang ina mo, brad, gumagapang sa mukha. Nakakapraning. Tapos mayat maya, wala kasing lock yung pinto,
May pakaramdam mo bumubukas yung pinto, tapos ang babaw ng tulog ko dahil dun. Nakakapraning. So, ibig sabihin, hindi ka sanay sa ganyang pamumuhay. Sanay ako dati. Pero syempre, pag air condition na yung kwarto mo, tapos maayos na yung kama mo, malambot na malambot, tapos may mga katulong ka pa, tapos alam mo yun, ayahay na yung buhay mo. Ano eh, maninibago ka rin pagka bumalik ka rin sa gano'n, kasi kalahati na ng buhay ko yung nakakaraan mula nung huling ganito eh. Iba pala tayo ng estado. Kasi kahit na ako, naka-aircon ako, nasa magandang maayos ako ng kwarto, may kama ako, may katulong ako, sa mga ganyang bagay na kahit na matulog ako, walang problema. Kahit na may daga, may ipis, walang problema para sa akin. Maligaya ako para sa'yo. Pero hindi ko alam kung nabalitaan mo na yung huling namatay dahil sa rabies. Labis ng daga. Hindi, ito pusa. Isipin mo kung yung pusa na yun nakakagat pa ng daga. Oo. Tapos nandun ngayon sa lugar namin yung putang ina isa. Hindi, maraming ngayon, maraming ano. Well, yung leptospirosis di ako kinakabahan doon kasi ihi lang ng daga yun. Alam ka namang ihiyan ka habang natutulog ka, di ba? Pero ang malamang na pwedeng mangyari, ang malamang na pwedeng mangyari, rabies galing doon sa daga. Yun ang common. Ang dahilan kasi yung mga hindi, pagka nakakagat yung ano, may rabies, tapos daga yung kinagat, matik yun, transfer yun, brother. Kahit anong hayop pwede matransferan nun. Ang rabies kasi, pusa, aso. Wala sa species yun, brother. Wala sa species. I will say, pag nakagat mo, tao nga tayo eh. Pero pag nakagat ka ng may rabies, nararabis ka rin eh. Tignan mo bakit tinatali. Kasi nagwawala nga. Pag nakakagat ngayon yung may rabies, kahit ano pang hayop yan, may hawa na yun. Isipin mo lang yung konsepto na ang dami ngayon dito sa Metro Manila, yung nakagat ng aso. Tapos may rabies yung aso. Ang daming kaso ngayon nung ganun. Sa bata. Oo, yun nga yung huli, yung sa ano, yung kinagat siya ng pusa yata o kinalamot ng pusa, parang ganun. Pusa. Nakakapraning. Siyempre, 'di ba? Nakakapraning. Kasi hindi mo naman alam kung ano yung sakit nung nung hayop na yun eh. Plus sobrang laki kasi. Yung takinan hindi nakakatuwa, sigurado ko sa'yo, brad, pag yung maliit na daga kinagat ka, ayos lang eh. Pero yung ganong kalaking daga kinagat ka, takinan baka tapis yung daliri mo ron. Tapis yung mukha mo pag kinagat ka ng ganun. Nababalita ako pa naman dito, may mga kinakagat ng daga, tas namamaga daw talaga. Nakakapraning, brother. Nakakapraning. Masakit makagat ng daga. Yun ang pinakamalaki adjustment, nakakapraning. Mahapdi. Mahapdi masyado. Yan mismo pinakamalaking adjustment sa akin yun, nakakapraning. Pero okay lang kasi wala naman akong mairereklamo eh. Ang dahilan kasi libre akong pinatuloy eh. Isipin mo yung konsepto, libre kang pinatuloy. So there's no fucking excuses. Kinikwento ko lang sa'yo kung ano yung nararamdaman ko pero hindi ako nagrereklamo. Hindi mo ako maririnig magrereklamo. Hindi, ginagawa ko ng paraan lahat ng bagay na may problema ako. Bawa, tao ka, may problema ako sa'yo. Sabihin ko sa'yo may problema ako sa'yo, diretso. Kaya kita mo, di ba, burot-burot ako, naririnig mo naman yung galit ko kay Takoyaki, di ba? Kahit sa mukha niya, kaya ko sabihin sa kanya yung diretso. Brad, alam mo, di maganda yung ginawa mo. Sinungaling kang impacto ko eh. 'Di ba? Nanloko ka ng kapwa-tao para ano, para may mag-donate dun sa isang mahirap. Hindi yung donation na ginawa ng mga tao doon, hindi donation 'yun. Tangina, biktima mo yung mga tao na 'yun, biniktima mo sila. Katulad niyan, sinabi mo yung sa mga vlogger, ano masasabi mo naman? Ingay, ano 'yan? Ano masasabi mo sa mga vlogger na sumisikat ngayon? Na kunwari tutulong, mag-ano sa mga tao. Alam mo, simple lang yan eh. Kung tutulong ka, tumulong ka na lang. 'Di ba? Kung tutulong ka, tumulong ka na lang. Kung gusto mong pagkakitaan, di kahit papaano, makinabang yung kabilang panig. 'Di ba? Pero yung katulad ng ginawa nila Takoyaki, ano pakinabang dun ng mga negosyong nagsipag-donate dun? 'Di ba? Konting kasikatan ng mismong negosyo nila na baka hindi nga na-convert sa sales. Pero panloloko ng kapwa yung ginawa nila Takoyaki ron eh. Ay, yung nagpatato. Oo. Yung nagpatato, magkakilala pala sila nung Yun nga eh. Yun nga eh. Tapos ang mga yun. tao, pinapag-donate papunta ron sa tao. Hindi ngayon mabugbugan ng taong bayan kasi may anak na PWD. Sabi ko naman sa isip ko, ganun pala yun. So, ibig mo sabihin, kapag pala may anak kang PWD, okay lang pala manloko ng kapwa-tao. Ay, putang ina sa akin. Kung ganun rin lang naman, putang ina nyo. Diba? Okay, next question, go. Ano sa tingin mo yung pinagmulan ng crab mentality dito sa Pilipinas? Ano yan eh? Masyado nang malayo yung pinanggalingan yan. Kasi isipin mo yung manana habit Manana habit, yung katamaran, halimbawa yung katamaran. Na oo, hindi siya parte ng crab mentality. Pero there's some sense na kaya crab mentality yung tao na yan kasi tamad yan. Tapos naiinggit sa iba. Yung umaangat, hinahatak pababa kasi siya walang resultang kaparehas ng taong nasa taas.
So alam mo yun, meron kasing konsepto ng manana habit, na yung manana habit, it's an essence ng katamaran. Ngayon, kung essence ng katamaran yung manana habit, makikita mo, saan galing yung manana habit? Galing sa mga Spaniards. Pero di mo naman alam kung gaano katagal na talaga yung pinanggalingan niyang crab mentality. Siguro I will say, as long as people were alive, eto, si Cain at saka si Abel. Di ba crab mentality yung nangyari doon? Pinatay ni Cain si Abel. Kapatid niya mismo. Kapatid niya mismo. Kasi pag si Abel nag-aalay, diretso sa taas yung, yung usok. Pag si Cain naman ang nag-aalay, kumakalat lang sa palipaligid yung usok, hindi tinatanggap. Nainggit siya, pinatay niya yung kapatid niya. Eh, crab mentality din yun eh, di ba? Dahil sa kayamanan din. Dahil sa kayamanan din, kaya din niya pinatay. Hindi ako sigurado sa kayamanan, pero sigurado ako naiinggit si Cain sa resulta na meron si Abel. Regardless kung may kayamanan o wala. Resulta yun eh. May taong may resulta, may taong walang resulta. Yung taong walang resulta, gustong makuha yung resulta ng taong may resulta, wala siyang gustong gawin, haatake niya na lang pababa. Ayun. So, I will say, pinanggalingan ng crab mentality dito sa mga tao mula nung nagsimula ang tao, ilang generation lang. Yung sa kanila, first generation yun eh. First generation. Next question ko. Believe ka ba kay Diwata Pares? Hindi ko alam kasi masyado kung ano-ano mga trouble ni Diwata eh. Hindi ako updated sa mga trouble ni Diwata eh. So, I will say oo. Kasi base lang dun sa mga bagay na nakita ko sa social media. Hindi ko naman alam kung ano personality ni Diwata pagka personal kay na. Rosmar. Ginaya niya yung pare. Rosmar. Kay Rosmar. Bakit ginaya ni Rosmar yung... Okay lang, kasi nagpaalam naman siya eh. Tapos hindi naman ako nakakakita ng conflict doon. Bakit? Kasi konting tao lang naman yung kayang kumain doon sa mga lugar nila sa magkabila. Ano ibig ko sabihin? Ang standing capacity nung kay ano pangalan nito? Kay Diwata, somewhere around 12,000 a day. Yung pumipila daw doon. Yung kay Rosmar, hindi ko naman alam. Pero hindi naman nila kayang punuin ng buong Pilipinas ng kumakain ng pares eh. Di ba? So wala akong nakikitang problema ron. Sa akin, nagustuhan ko pa nga yung ginawa ni Rosmar. Kasi nagpaalam pa siya daw kay Diwata. Hindi ako sigurado, syempre. Nagpaalam siya kay Diwata. Hindi mo naman maaamig ang buong Pilipinas eh. Maaamig mo yung market ng buong Pilipinas? Hindi. Nasa free market tayo eh. Kahit sino pwede maglabas ng pares. Kahit sino pwedeng kumopya sa kahit kanino, maliban na lang kung may intellectual property rights. Diba? So yun ang sagot ko ron. Sa akin, simple lang ang konsepto. Patunayan mo na lang na ikaw yung pinakamagaling. Para sa'yo pa rin balik ng balik ang mga tao. Hindi na para siraan pa yung kabila. Pero kung gusto mong tuloy-tuloy ka kumikita, patunayan mong ikaw yung pinakamagaling para sa'yo at sa'yo bumabalik ang mga tao. Simple. Simple. Guys, magtanong lang kayo dyan. Nagsasagot pa tayo ng mga tanong habang may live consultation dito sa Tondo. Eto, may question tayo galing kay Philip. Idol, kaka-break lang namin ng GF ko. 3 years na po kami. Ano po yung mapapayan nyo sa akin at ano yung dapat kong gawin? Move on. Move on. Meron ba iba? Ano gusto mo? Magmumukmuk ka sa isang kanto? Utan di, mag-ayos ka ng katawan mo, unahin mo yun. Ayos ka ng katawan mo, ayos ka rin ng finances mo. Simple. Magkaano-ano naman kayong dalawa? Siya, kumunat sa akin kasi gusto niyang ma-interview ako. So, in-interview niya ako nung nakaraan. Pumutok naman eh, di ba? Nakailang ba ang views yun? 25K. 25,000 para sa kagagawa pa lang na page. Gaano katagal na yun mula nung ginawa yung page na yun? Second day ng page. Putang ina, 25,000 kagad yung views. Long format pa yun, hindi reels. 2 araw pa lang yung page. Pero hindi kayo magkaano-ano. Hindi. Kung kadugo ang ibig mo sabihin wala akong kadugo na itinuturing ko na kapamilya. So kung tatanungin mo kaano-ano, kung at kadugo ang tinatanong mo, walang kadugo ko nakakadikit sa akin. Walang kadugo ko nakakadikit sa akin. Usap lang, hanggang usap lang, pero walang kadugo ko yung nakakadikit sa akin. Okay, meron tayong tanong galing kay Victor. Ano po yung unang naging negosyo mo, brother? Yeah, next question. Not allowed, not allowed. Sira ulo rin naman ako. Marami rin naman akong hanky-panky back in the days. Unang negosyo. Hindi. Okay na, pwede pala. Unang negosyo, I will say paupahan. Kasi pumasok ako sa call center noon. Yung bahay na tinutuluyan ko,
kinuha ko na Sanlatira. Sanlatira. Tapos yung katabi nun, kinuha ko rin. So Sanlatira din pati yung katabi. Tapos Tapos pinaupahan ko. Oh, Eh yun. sa ngayon, ano naman ang negosyo mo talaga? Hindi ako magdi-disclose. Primarily, ang dahilan kasi ito kasing social media ko, completely different brand ito kaysa sa lahat ng mga brands na nabuo ko na in the past. Diba? So itong The Chichester na brand, hiwalay ito sa lahat ng mga negosyo ko. Walang kinalaman sa mga negosyo ko ito. Ganun na lang. Let's just put it in that context. Di ko nga kailangan ng ano eh. Di ko nga kailangan na exposure doon sa negosyo ko eh. Diretso. Di ko kailangan na exposure sa negosyo ko. Ayun ang sagot ko. Shoutout kay Jen Hontilano. I love you, baby girl. Next, EDC. Yan. Di na importante kung kadugo o hindi. Ang mahalaga pareho silang pogi. Baka kumakain. Pagkatanghalian, meron silang libre. Mga empleyado kasama ko kumakain. Pagka naman hapunan, depende siguro ngayong araw. Bahala na kung magutom ako. Pero pag ganito kasi tuloy-tuloy na tumatrabaho, di mo na maiisip yung pagkain eh. Tuloy-tuloy ka tumatrabaho eh. Siyempre, gugutomin ka. Ha? Pagka magutom. Pero pag hindi naman ako nagutom, di na ako makain. Alam mo, ganun kasimple konteksto ng pagyaman. Pag kung gusto mo yumaman, di ka pwedeng kain na kain, kain na kain, kain na kain. Kakain ka lang, ang dahilan kung bakit ka kakain kasi may purpose ka kung bakit ka kakain. Ang purpose mo, hindi dahil nagugutom. Ang purpose mo para manatiling buhay. Yun ang dahilan kung bakit ka kumakain. So ano ibig sabihin? Pag alam mong makakasama sa'yo yung pagkain, huwag mo kakainin. Tapos, pag alam mo namang hindi ka naman nagugutom, huwag kang kain ng kain. Bakit? Kasi pag kain ka ng kain, bibigat ka. Tapos pag bumigat ka, babagal ka. Tapos pag bumagal ka, tatabad ka. Tapos pag tumamad ka, alam mong wala sa'yo pera. Ito, may magandang tanong tayo galing kay Ville. Idol, ano naman masasabi mo sa mga taong nangiiwan sa ere? Nung panahong mga paldo pa, nandyan sila. Pero nung panahong wala ka na, iiwanan ka na sa ere. Oh, di ba? Nakakaputang ina. Nangyari mo sa Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Diba, diba, diba? Pinagmukha mo kong tanga. Iyon na mismo, yung kanta na yun. Tangina solid yung kanta na yun. Pinagmukha mo kong tanga, iniwan sa ere. Ay, nako. Eh, simple eh. Siguraduhin mong hindi na makakaulit sa'yo yan. Ganon. Okay, next question. Guys, magtanong lang kayo dyan. Shoutout muna tayo. Shoutout, Zigar Nick. Wala kang kamali-mali. Chester nyo, marunong din kumanta eh. Good morning. Shoutout kay Modekilio. Shoutout brother Angelo. Okay, tanong naman tayo. Good day sir, kung magkakaroon ka ng chance makagawa ng libro, mag-go ka po ba? If yes, ano naman title ng libro mo? Tinanong na nila ako dyan eh. Di ba tinanong nyo ako doon yun ang ending question? Lupit na na. Lupit na ending question eh. Maganda. There is a God. Oo. Tinanong ko na si Chichester There is dito. So hindi nyo ba napapanood yung interview? B2G Podcast. Yan. Promote mo na yung podcast nyo. Yan. Promote nyo. Promote Maganda mo. yung Maganda yan. nag-iusapan namin Yun ang doon. ending question nun. Ang ganda. Hindi sila nakapalag eh. Wala nang follow-up question eh. Yun ang ultimate eh. Napapansin ko nga rin yun. Pag nag-uusap na ng tungkol sa Diyos, ultimate na, wala nang pumapalag. Kasi I will say generally, hindi dahil, alam mo yun, maraming naniniwala sa Diyos, hindi eh. I will say, yung topic kasi na yun, boring sa maraming tao. So hindi nila pinag-aralan yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Kaya wala tuloy silang maibato. Yun ang, alam mo, yun ang mas palagay kong sensible na sagot dahil dun. Kahit sa hindi naniniwala sa Diyos, hindi makakapalag doon sa ganung argumento eh. Yung ang dahilan kung bakit hindi makapalag ang mga tao pag-uusap na sa Diyos na, kasi boring yung topic na yun. Kahit di naniniwala sa Diyos, tanong mo dyan kung may ateista dyan, tingnan mo kung may palag sila ro sa ganung argumento. Na ang dahilan kung bakit karamihan ng mga tao, pag-uusap tungkol sa Diyos, hindi na nagsasalita, hindi dahil natatakot sila sa Diyos, kundi dahil boring kasi yung topic na yun. Ayaw nilang pag-usapan. Wala na silang maibato. Meron tayong 50 stars galing kay Justin. Salamat Justin sa 50 stars. Salamat, Justin. Guys, magtanong pa kayo dyan. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Marlon. Magtanong pa kayo, magsasagot pa kami dito. Meron tayong ngayong 820 viewers. Ilan? Huwag niyong kalimutang i-share para Ilan? makita pa ng iba. 820. 820. Okay, good shit.
Okay, Madami pa, sige, madami next pa. question. Ayos na ako, bukas babalikan na lang ulit kita. Sige brother, ingat ka, daan-daan sa biyaya. Huwag mo nang puputok sa loob. Huwag mo nang puputok sa loob. Dahil bukas kasi, babalikan pa rin kita dito. Oo, tambay-tambay ka lang dito, di ba? Dito eh. Mm. Para habang nakipag-21 ako sa'yo. Hindi lang ako sigurado kung isang buwan ako dito sa eksaktong pwesto na to ah. Kasi malamang yan, baka hindi ko sigurado kung maghahanap ako ibang trabaho o hanap ng sideline, gano'n. Bahala na. Tignan na lang natin, makakabalita ka naman eh. Ingit kita guys brother, dahan-dahan sa biyahe. Bye-bye. Salamat, na-appreciate kita. Thank you sa tubig ah. Shoutout kay Kuya. Binil lang kami ng tubig. Salamat, Kuya. Mag-ingat ka sa biyahe. Next question, galing kay Ruking. Greetings, galing sa Dubai. Paano mo malalaman kung ginagamit ka lang ng isang individual, pero hindi mo mahahalata kasi magaling siyang magtago sa toong pakay niya? Madali yan. Madali yan. Kahit gaano kagaling magtago ng pakay. Simple konsepto. Pag siya lang yung nakikinabang, tas ikaw wala kang pakinabang sa kanya bukod sa kwentuhan. Yun, simple. Subukin mo, pagawin mo ng kahit na ano. Tignan mo, pag hindi sila interesado sa'yo, yung totoo, diretso, hindi talaga sila interesado sa'yo, at ang interest lang nila, mapapakinabang nila galing sa'yo, hindi sila willing na mag-go through the extra mile. Subukin mo. Huwag mong paniwalaan basta-basta na lang ang mga tao. Madali yan. Hindi mahirap magtago ng pakay. Madali. Sobrang simple niyan. Mangailangan ka kunyari. Tapos, testingin mo kung magre-respond siya o kung may mapapala ka sa kanya. Pag wala ka na pala, alam mo na, one side of the story lang yan. Hingi ng pabor sa'yo, tapos pag ikaw may kailangan, lalaglag ka. Diba? Nakakaputang ina. Ito, magandang tanong. Galing kay James Panaligan. Idol, tanong ko lang. Bakit kung kahit nasang bansa ka pa, mapapinas o mapaibang bansa, bakit yung kapwa Pinoy mo, yung mga nagda-down sa'yo para lang sa pera at promotion at sa posisyon? Ganon din naman halos lahat. Di naman dahil Pinoy lang, kundi meron kasi tayong level of too much familiarity with each other, diba? Tapos meron pa tayong inferiority complex kapag kaibang lahi pinag-uusapan. So di tuloy natin makilaglagay ibang lahi. Ang nilalaglag natin, kung sino yung pamilyar na tayo, which is generally kapwa Pilipino natin. So yun palagay ko ang dahilan. Nanghuhula lang ako, syempre. Pero ikaw nang bahala. Kung ikaw nang bahalang tumimbang kung palagay mo tama ba ako o mali. Okay, shoutout muna tayo kay Simple Unique. Shoutout kay Rhodes from Australia. Layo mo, brother. Shoutout kay Marlon. Shoutout kay Eric. Thank you, Oli Brian, for sending 25 stars. Meron tayong 844. Huwag niyong kalimutang i-share para makakita pa ng iba. Shoutout Kasi kay malay Danny. nyo, tanong din pala ng iba. So share nyo to. Di naman ako nanghihingi ng pabor sa inyo eh. Pakinabang din sa inyo to. Kasi ikaw din yung bubuti sa paningin ng Diyos kapag yung tanong nung iba. O yung tanong mo, tanong din pala ng iba. Tapos shiner mo to, tapos nakita ngayon ng iba. Na yun din pala yung tanong niya, kaparehas din sa'yo. Sige, go. Yan, meron tayong tanong kay Mutya. Palagay mo ba maganda mag-focus ang mga naninirahan sa probinsya sa pagtatanim ng mga gulay para makatulong sa isang bansa? Sa Hindi atin? naman. Hindi ganun. Tatanim na lang ng gulay. Lahat na lang tanim ng gulay. Hindi ganun. I will say, nakadepende sa kung ano trip mo. Yun yung focusan mo, kung ano yung trip mo. Pag hindi ka makahanap ng trip mo, kung ano yung passion mo. Diba? Kung hindi naman passion mo, kung ano yung palagay mong makakatulong sa iba, diba? Yun, ganun. Pero hindi yan, dahil lang probinsya ka, tanim gulay kagad. Hindi ganun. Okay, go. Next question. Shoutout kay Maki from Laguna. Shoutout kay Snow White. Magtanong pa kayo guys para makapagsagot tayo dito habang nagtatrabaho. Medyo umiinit na. Okay. Meron tayong tanong galing kay David or David. May konting lamang katanungan. Paano po ba mabago ang mindset sa gitna ng kapighatian? Kapighatian. Kaya ibig sabihin ng kapighatian, kahirapan. Baka hindi mo lang naintindihan yung ibig sabihin ng kapighatian. Paano mabago mindset? Poor mindset versus rich mindset. Poor mindset versus abundant mindset. Ang poor mindset, scarcity. Para bang limitado na lang lahat ng bagay at lahat ng bagay dapat puro papasok sa'yo. Puro ikaw na lang, sarili mo lang importante. Yung abundance mindset, sobrang lawak ng mundo, sobrang daming opportunities, hindi natin kailangan mag-agaw-agawan.
So, si shift ka ngayon from being a poor mindset, from using your poor mindset, or from, emanating poor mindset to using abundance mindset. Yun ang sagot ko rin. Na-distract ako doon sa dumadaang truck. Kulay pink yung truck. My next question tayo kay Boss Joren. Kaya sa mga tanong, kailangan nyo i-resend kasi hindi natatakpan yan. Tulad neto, maganda yung tanong niya. Ano ba ang dapat gawin para malaman yung profit? Mas maganda ba ibukod yung kita o mas magandang pasahurin yung sarili pagdating sa negosyo? Ano ba yung mas magandang gawin para malaman yung profit, yung kinita? Mas maganda ba na ibukod ko yung kinita or mas magandang pasahurin ko yung sarili pagdating sa negosyo? Tumatakbo yung isip ko kung malaki na ba o maliit yung negosyo. Nakadepende kasi yan eh. Kasi alam mo, generally, okay yun, pasasahurin mo yung sarili mo sa negosyo. Pero hindi, sa madalas sa pagkakataon, hindi naman talaga ganun yung totoong nangyayari. Ang totoong nangyayari, nauubos yung pera, tapos hindi ka pa nagsisimulang kumita. Yun ang normal eh. Kahit pasahurin mo sarili mo, papasok mo uli yung pera sa negosyo eh. So, alam mo, nakadepende na lang yan kung gaano kalaki yung negosyo mo. Maganda kung pasasahurin mo yung sarili mo, pero I wish na sana dumating ka ron sa ganong level ng ganong level ng pagnenegosyo. So yun muna sagot ko ron pansamantala. O mga babayan, nagaya na si Madam. Kakain na daw muna kami ng tanghalian. Kita-kits tayo uli mamaya I love you all, 800, blah blah, 700. Okay, I love you all. Magkita-kits tayo uli sa mamaya siguro. Hindi ko sigurado kung magla-live pa ako. Pero bahala na. Kita-kits. Bye-bye. Ikaw na pumindot ng finish, ang dumi ng kamay ko, puro tayo. Tanong uli kayo mamaya guys. Bye-bye.